Maagang dumating si Lucas sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Siya ang 27 years old na kapitan ng 12 Vanguard Battalion. Dumaan muna siya sa masusing inspeksyon ng pasilidad saka pinaghintay sa visiting area. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Inihatid ng isang correction officer si Madena. Nakasuot ang babae ng uniforme ng bilanggo at bahagyang umiti nang makita siya. Madena. Mahina niyang sambid sa dalaga. Si Madena ang unang taong nagpakita ng kabaitan sa kanya noong mga panahong wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema sa pamilya. Pareho silang may ranggong kapitan sa Vanguard at naging matalik na magkaibigan. Ngunit nabago ang lahat nang mahatulan ito ng 20 taon na pagkakabilanggo at matanggal sa serbisyo dahil sa pinsan niyang si Marco. Inibig nito ng lihim ang pinsan niya kaya nakagawa ito ng hindi maganda sa asawa ni Marco. Gayunpaman, hindi niya napakiusapan ang pinsan na patawarin na lamang ang kaibigan niya. Pinakulong pa rin ito. Lucas, matagal din tayong hindi nagkita. Ani Madena bago umupo sa tapat niya. Ngayon lang ako nakakuha ng leave. Sorry kung hindi kita nadalaw agad. Okay lang. Kumusta ka na? Ako pa talaga ang tinanong mo niyan. Mapait na napangiti si Lucas. Ikaw ang mas inaalala ko. Kumusta ka rito? Hindi ka ba pinahihirapan? Umiling si Madena bago nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Nagtagis ang bagang ni Lucas sa nakikitang lungkot sa kaibigan niya. Kung hindi dahil kay Marco, hindi ka sana nakakulong dito. Siya ang may kagagawa ng lahat ng to. Mariing dugtong ni Lucas. Napahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay ni Madena. Tama ka. Madiin itong tugon. Kasalanan ni Marco at ng asawa niyang si Rica kung bakit ako narito ngayon. Kung makakalabas lang ako dito, pananagutin ko silang dalawa. Lalong sumiklab ang galit sa dibdib ni Lucas. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang naiisip ang pinsan niyang si Colonel. Hayaan mo, Madena. Ako ang bahalang gumanti para sa'yo. Matatag niyang sabi. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Madena. Talaga? Gagawin mo yan para sa akin? Tanong nito na tila hindi makapaniwala. Siyempre, kung hindi ka makakakilos, akong kikilos para sa'yo. Mahina niyang tugon para maiwasang marinig ng nagbabantay na officer ang sinabi niya. Napangiti ito. Salamat, Lucas. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Nang makita niya ang bahagyang pagbalik ng sigla sa mukha ni Madena, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Ngunit hindi nabawasan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Habang nagdurusa si Madena sa loob ng kulungan, malaya at payapang namumuhay sa labas ang mga taong may kagagawan sa paghihirap nito. At hindi niya hahayaang magpatuloy pa yon. Kung wala siyang gagawin, para na rin niyang tinalikuran ang nag-iisa niyang kaibigan. Pagkatapos ng pagdalaw kay Madena, dumiretso si Lucas sa bahay ni Marco at Rica. Palihim niyang minatyagan ang mag-asawa mula sa kinatatayuan niya sa tabi ng poste. Maswerte ang lakad niya dahil sa parehong araw, lumabas si Rica ng mag-isa. Agad niya itong sinundan at pinanatili ang sapat na distansya upang hindi nito mahalata ang kanyang pagsunod hanggang makarating sila sa isang palengke. Siyang gagamitin ko laban kay Marco. Malamig niyang sabi sa isip. Inayos ni Lucas ang hood ng kanyang jacket na nakatakip sa suot na sombrero. Mas hinigpitan din niya ang pagkakasuot ng face mask upang walang makakilala sa kanya. Nang matiyak na maayos na ang kanyang disguise, dahan-dahan siyang lumapit kay Rica, na abalang pumipili ng mga gulay sa isang tindahan. Nang may sapat na silang distansya, palihim niyang inilapat ang dulo ng patalim sa tagiliran nito. Huwag kang sisigaw. Mahina ngunit mariin niyang babala. Sumunod ka sa akin. Nagtaka si Lucas nang kalmadong sumunod si Rica. Nagawa pa nitong humingi ng sukli sa tindera bago sumunod sa kanya. Hindi ko nararamdaman na likas kang masama, mister. Siguro napipilitan ka lang na gawin to. Ano ba dahilan mo? Tanong ni Rica sa kalmadong tono. Manahimik ka. Wala kang alam tungkol sa akin. Kaya huwag kang umastang kilala mo ko. Itinulak niya ito papunta sa isang makitid na eskinita kung saan halos walang dumadaan. Doon, walang makakapansin sa gagawin niyang pagdukot sa babae. Hoy! Tumigil ka! Saan mo dadalhin si Rica? Sigaw ng isang babae mula sa likuran ni Lucas.
Bahagya siyang lumingon pero isang lumilipad na papaya ang sumalubong sa kanya at diretsyong tumama sa kanyang noo. Napaatras si Lucas sa gulat at nabitiwan ng pagkakahawa kay Rika pati sa patalim. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi ng balanse nang isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang mapaatras siya ng ilang hakbang. Masyadong mabilis ang kilos ng kanyang kalaban at nasurpresa siya sa mga atake nito, kaya hindi agad siya nakasabay. Bago pa siya makapaghanda, isang matigas na hampas ng karneng manok ang tumama sa kanyang pisngi. Lintik! Mahinang reklamo ni Lucas. Nang makabawi siya ng maayos na tindig, malinaw na niyang nakita kung sino ang kanyang kaharap. Isang babae na halos 5 talampakan at 6 na pulgada lamang ang taas. Umaabot ng ito hanggang balikat niya. Maliit ang pangangatawan nito, ngunit kapansin-pansing fit at tila sanay sa mano-manong laban. Maiksi ang buhok nito na bumagay sa maliit nitong muka. Kung pagmamasdan, mukha itong babaeng walang alam sa pakikipaglaban. Pero kabaliktaran yon. Malakas ito at nagawa pa siyang tamaan ng mga atake nito. Ano, lalaban ka pa? Pasalamat ka't ako nakaharap mo. Kung si Rika ang kumilos, wala ka ng malay ngayon. Saad ng babae? Napalingon si Lucas sa kinitatayuan ni Rika. Nagulat siya dahil parang baliwala lang dito ang nangyayari. Nagawa pa nitong ayusin ang laman ng basket saka prenteng naglakad sa harapan niya. Norlene, hindi ko alam na namamalengke ka rin. Akala ko nakaalis ka na. Sabay na lang tayong mamili. Mukhang nasayang ang pantinola mo eh. Saad ni Rika dito. Hindi hinayaan ni Lucas na makalayo si Rika. Akma niya itong hahawakan nang bigla itong kumilos ng napakabilis at hindi niya agad nasundan. Bago pa siya nakaiwas, nasa pader na ang kanyang likod at mahigpit nang nakahawak ang babae sa kanyang leeg. Anong nangyari? Gulat niyang tanong. Hindi niya alam kung paano yun nagawa ni Rika at hindi niya rin alam na may ganitong kakayahan pala ang asawa ng pinsan niya. Hindi siya nakaporma at kahit pigilan ito, hindi niya nagawa. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kasamaan, mister. Hindi ka niya mabibigyan ng kasiyahan. Nagawa pang umiti ni Rika bago siya bitiwan at lumapit kay Norlene. Papakawalan kita ngayon, lalaki. Kapag nagkita tayong mulit, nakilala kita. Sisingilin kita sa nasayang na pangtinola ko. Sabi naman ni Norlene bago umalis ang dalawang babae. Sa halip na gumaan ng loob, lalo lamang nag-alab ang galit ni Lucas. Isa siyang kapitan, isang taong sinanay sa labanan. Pero hindi man lang siya nakaporma sa dalawang babaeng mukhang walang alam kundi magluto at maglaba. Hindi yun matanggap ng kanyang pride. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong hindi na ninyo ako muling mapapahiya. Lalo ka na, babaeng bumato ng papaya at humampas sa akin ng manok. Makakaganti rin ako sa'yo. Inis niyang sabi sabay alis sa lugar. Matapos ang isang linggong leave, bumalik si Lucas sa kanyang tungkulin bilang kapitan ng Vanguard Battalion at company commander ng Alpha sa kanilang unit, na nakabase sa isang liblib na kampo sa labas ng Marawi City. Muli niyang pinamunuan ang nasa 100 sundalong nakatalaga sa ilalim niya. Kapitan, nabalitaan mo na ba? Tinanggal na sa posisyon si Captain Reyes. May bago nang itinalagang company commander para sa Bravo. Balita ni Lieutenant Cruz, isa sa mga opisyal na kasama niya sa Alpha Company. Ngumisi si Lucas, saka ibinalik ang barbell sa rack bago dahan-dahang bumangon mula sa pagkakahiga sa bench. Kasalukuyan siya nag-eehersisyo sa gym ng kampo, kasama ang ilang kasamahan niyang sundalo. Nararapat lang sa kanya yun. Hindi siya bagay mapabilang sa Vanguard. Napakahina niya. Hindi ko alam kung paano naging kapitan ng Reyes na yun. Tumayo si Lucas at kinuha ang puting gym towel. Bumabakat ang pawis sa suot niyang hapit na itim na dry fit shirt na nagpapakita ng malapad niyang balikat at matipunong pangangatawan. Nakasuot din siya ng itim na training shorts at rubber shoes. Dumating na rin ang kapalit niya habang wala ka, kapitan. Hindi ito pinansin ni Lucas. Binitiwan niya ang towel pagkapunas sa pawis niya, saka dinampot ang bote ng mineral water na dala niya. Lumapit siya sa glass wall at uminom. Ngunit naibugan niya ang tubig nang makita ang pamilyar na babaeng tumatakbo sa oval ng kampo. Anong ginagawa niya rito? Inis niyang tanong nang mamukaan ang babaeng bumato ng papaya at humampas ng manok sa kanya. Kapitan,
Siya ang bagong commander ng Bravo Company. Kilala mo ba siya? Hindi. Sino ba siya? Siya si Captain Norlin Villanueva. 27 years old lang din siya katulad mo. Galing siya sa 9th Black Falcon Battalion. Isa sa mga unit na matagal nang pinapaboran ni General Adoracion. Balita ko, magaling ang kapitan na yan. Pero hindi ko alam kung tatagal siya sa Vanguard. Kilala mo naman ang mga sundalo rito. Hindi kami basta-basta sumusunod sa ibang leader maliban sa'yo. Kumunot ang noo ni Lucas. Si General Adoracion ay ama ni Madena. Sa pagkakaalam niya, dati itong pinuno ng gerilya na bumalik sa serbisyo dahil sa ama ni Marco na kaibigan nito at yuhin naman niya. Karamihan sa mga miyembro nito ay nagpa-enlist bilang sundalo at kabilang ngayon sa Falcon. Siguro dating miyembro ng gerilya ang babaeng to at ngayon ay isa ng sundalo. Hindi na nakapagtataka na marunong siyang lumaban. Komento ni Lucas sa isip. Maraming humahanga sa kanya simula nang dumating siya rito, Kapitan. Muling sabi ni Cruz. Maganda kasi siya at hindi pang karaniwan na may kasama tayong ganyan ng itsura. Tingnan mo naman ang tindig niya. Kahit suot ang uniforme natin, kapansin-pansin pa rin ang kaseksihan niya. Ano pa kaya kung wala siyang suot na damit? Nakakatakam sigurong alindog niya. Hinaklit ni Lucas ang kwelyo ni Cruz bago pa nito matapos ang sasabihin. Mainit ang dugo niya kay Norlin, pero hindi niya hahayaan na may nababasto sa mga kasama niyang sundalo, lalo na sa mga kababaihan. Gusto mong mawala ng dila, Lieutenant Cruz? Kapitan, takot nitong sabi. Sa susunod na marinig kitang binabastos ang sino man sa mga babaeng sundalo natin. Ako mismo tatapos sa karera mo bilang sundalo. Patawad, Kapitan. Marahas niya itong binitiwan, saka muling tumingin kay Norlin. Isang ngisi ang pumaskil sa labi niya dahil muli silang nakita ng babaeng kinaiinisan niya. Samantala, matapos tumakbo ng ilang ikot sa oval ng kampo, sandaling nagpahinga si Norlin. Pangalawang araw pa lamang niya ngayon sa Vanguard Battalion, pero kapansin-pansin na agad ang malaking pagkakaiba nito sa dati niyang unit. Sa Falcon, mas ramdam ang pagkakaisa at bihirang makakita ng inggitan sa pagitan ng mga sundalo. Sa Vanguard naman, tila bawat isa ay nagpapakitang gilas, na para bang nag-uunahan umangat sa ranggo at makilala. Kapitan Villanueva! Lumingon si Norlin. Nakita niya ang 3 sundalong nambastos sa kanya sa gym kahapon. Dahilan para sa oval na lang siya mag-ehersisyo ngayon. Hindi pa siya kinikilalang kapitan sa loob ng Vanguard, at isang simpleng sundalong babae lamang ang tingin ng mga ito sa kanya. Pagod siya kahapon kaya hindi niya pinatulan ng mga ito. Pero iba na ngayon. Anong kailangan niyo? May sparring match sa training ground sa Bravo Company. Baka gusto mo sumali. Nakangising sabi ng sundalong nasa gitna. Patunayan mo sa amin na karapat-dapat kang maging commander. Baka kasi sa ibang bagay ka lang magaling at wala kang binatbat sa totoong laban. Makahulugan itong sabi saka tumingin ng malagkit sa katawan niya. Tumawa ng nakakainsulto ang mga kasama nito. Pero ngumisi lang si Norlin. Pawis na siya pagkatapos tumakbo sa oval. Pero kapag pinagpapawisan siya, mas lalo lang siyang ginaganahan. Kabilang pala kayo sa Bravo Company? Tanong niya. Oo, at patunayan mo kaya mo kaming pamunuan, Kapitan. Okay, sige. Sasali ako. Makahulugang tumingin sa isa't isa ang 3 sundalo bago nagsalita ang nasa kanan. Tara na, Kapitan. Katuwaan lang naman to. Wala ang samaan ng loob kapag natalo, ah. Sumunod si Norlin hanggang makarating sila sa kumpulan ng mga sundalo. Nakabilog ang mga ito na nagsisilbing harang sa nangyayaring sparring sa gitna. Sasali ang bago nating kapitan sa sparring match. Anunsyo ng sundalo. Umalingongaw ang hiyawan ng mga kasundalohan. Kaagad siyang pinapwesto sa gitna ng bilog. Kaharap ang sundalong makakasparing niya. Simple lang ang patakaran, Kapitan. Ang unang mapabagsak at maipin sa lupa nang hindi na makakawala ang siyang talo. Hindi rin kami gumagamit ng sparring gloves dito para makatotohanan ng pagsasanay na to. Okay, tugon niya. Kaagad na sumugod ang kalaban ni Norlin kahit wala pang hudyat. Nakayuko ito at nakaabang ang mga braso. Tila balak siyang yakapin sa baywang at ibagsak sa lupa. Mabilis siyang umiwas kaya lumagpas ito sa kanya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Sa isang mabilis na pihit, sinipa ni Norlin ang likod ng tuhod ng kalaban. Saka agad na sinundan ng isa pang sipa sa gitna ng likod.
Dahil sa pagkawala ng balanse, padapang bumulagta ang kalaban sa lupa, dahilan upang sumabog ang alikabok sa paligid. Napansin niyang babangon pa ang kalaban, pero ininiin niya ang isang paan sa likod nito para hindi ito makatayo. Nagawa pa niyang ayusin ang sintas ng combat boots niya habang nakatungtong sa likod ng sundalo. Next, sabi ni Norlin sa kamarahang pinagpagan ng alikabok na kumapit sa military green shirt na suot niya at camouflage na pantalon. Nang ideklarang talo ang unang kalaban, agad naman pumasok ang panibagong hahamon kay Norlin. Iba ang taktika nito. Sunod-sunod ang mga sipa at suntok na maliksin niyang naiiwasan. Nang makakita ng tiyempo, pinalusot niya ang isang kamay sa pagitan ng pagsuntok nito na tumama sa panga ng lalaki. Kasunod ng pagdulas ng pinatigas niyang palad sa mukha nito hanggang madakot niya ang likod ng ulo ng kalaban. Kasabay niyon, pinatid niya ang paa nito bago tuluyang hinila pauna at bibinagsak ito sa lupa. Napangiwi ang kalabang lalaki sa lakas ng pagbagsak at hindi na muling nagtangkang lumaban pa. Muling may pumasok sa bilog. Ngayon, 3 na at ang mga ito ang mga sundalong nagpaanyaya sa kanyang sumali sa sparring kanina. Sigurado ba kayo? Tanang ni Norlin sa 3. Di man lang siya makikitaan ng pagod at kaba. Bagkus, mas lalo pa nga siyang ginaganahan. Ngumisi ang mga ito, saka sumagot ang isang lalaki. Wala sa rules kung ilan ang hahamon, Kapitan. Kung natatakot ka, pwede ka namang umatras na lang. Napailing na lang si Norlin. Sige, pakita niyo sa akin ang kaya niyong gawin. Magkakasabay na sumugod ang 3 at pinaikutan siya ng mga to. Sinalag ni Norlin ang sipa ng nasa gitna gamit ang 2 kamay niya. Habang sinalubong naman ng kanyang mga siko ang mga suntok na nagmumula sa magkabilang gilid niya. Paulit-ulit na tinangka ng 3 na hawakan siya at ibagsak, pero lagi siyang nakakaiwas. Ang babagal ng mga galaw niyo? Ganito ba kayo kababagal dito? Naiinip niyang sabi. Sa isang mabilis na kombinasyon ng mga galaw, nagawa ni Norlin na mapaluhod ang isa sa mga kalaban. Ginamit niya ang balikat nito bilang tuntungan para maging suporta. Saka siya tumalon at sabay na sinipa ang 2 pang kalaban. Hindi man niya tuluyang napabagsak ang 3, sapat na ang ginawa niya para mapaluhod ang mga ito at mahilo. Bravo, Company! Malamig niyang tiningnan ng mga sundalong makapaligid sa kanya. Ito ba ang pinagmamalaki niyong short combat skills? Anong ginagawa niyo kapag walang misyon? Naghihintay lang? Kumakain at natutulog? Hindi niyo pinapalakas ang sarili niyo at hindi niyo hinahasa ang kakayahan niyo. Naghihintay lang kayo ng sweldo buwan-buwan? Sayang ang pinapasweldo sa inyo ng taong bayan ah. Humakbang siya pasulong at hindi inaalis ang tingin sa mga sundalo. Yan ang dahilan kung bakit sa dami ng batalyon sa militar, ang vanguard ang lagi naiiwan. Kulang kayo sa disiplina, kulang kayo sa pagsisikap. Ang nakikita ko ngayon ay isang grupo ng mga sundalong kontento na sa kung anong meron sila. Napakatamad nyo. Kapitan ka lang din, Villanueva. Huwag mong isipin na dahil natalo mo ang ilan sa amin, alam mo na kung paano patakbuhin ng vanguard. Lumingon si Norlin at nakita ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng bilog. Tulad niya, nakasuot din ito ng green military shirt, camouflage pants at combat boots. Pero kapansin-pansin na basa ang buhok nito na tila bagong ligo. Kaagad niyang napansin ang pagbabago ng kilos ng mga sundalong nasa paligid. Tumahimik ang ilan at kusang nagbigay ng daan. Narito si Kapitan Lucas. Mawawakasan ng kayabangan ng babaeng yan. Mahinang sabi ng isang sundalo sa likuran ni Norlin na binaliwala lang ng dalaga. Pareho silang kapitan ni Lucas, pero malinaw na iba ang bigat na dating ng pangalan nito sa loob ng vanguard. Halatang tinitingala at iginagalang. Lumapit si Lucas habang nakatingin sa kanya. Anong alam mo kung 2 araw ka pa lang dito, Captain? Nakangisi nitong tanong. Hindi agad sumagot si Norlin. Sa halip, pinagmasdan niya si Lucas. Matalim ang mga tingin nito sa kanya, na para bang may malaking kasalanan siyang nagawa rito. Kapansin-pansin din ang kakaibang ngisi sa mga labi nito na nagpapahiwatig na mataas ang tingin nito sa sarili, puno ng kumpiyansa at halatang mayabang. Aaminin niya, may dating ang pisikal na anyo ni Lucas. Matangkad ito, matipuno, at may tindig na likas na nakakakuha ng atensyon. Ngunit higit sa itsura nito, mas kapansin-pansin ang kakaiba nitong presensya na kailangan maging alerto at maingat.
Ito ang tipo ng tao na parang hindi magdadalawang isip na gumawa ng masama kapag hindi nito nagustuhan ng kausap. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Captain Lucas Santillanes, tama ba? Ang company commander ng Alpha? Hindi inalis ni Norlin ang tingin kay Lucas habang nagsasalita, pero napansin niyang mas tumalim ang tingin nito sa kanya. Bago pumunta sa Vanguard Battalion, inalam muna niya ang tungkol sa unit na ito at kung sino ang namumuno roon. Nalaman niya na ang colonel sa Vanguard ay sunod-sunuran sa kapitang to. Mababa man ang posisyon nito sa militar, mataas naman ang tingin dito ng ibang sundalo. Yun nga lang, hindi ito mapromote dahil madalas itong nadidisiplina dahil sa ugali nito. Kahit hindi mo sagutin, halata namang ikaw ang kapitan na sinusunod ng halos lahat ng sundalo sa Vanguard, Captain Santillanes. Bahagyang umiti si Norlin. Kaya sabihin mo sa akin, anong alam ng isang kapitan na matagal na rito na hindi alam ng isang kapitan na 2 araw pa lamang dito? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo, Villanueva. Malaki ang pagkakaiba natin dalawa, kahit pareho tayong kapitan. Tama ka. Malaki talaga ang pagkakaiba natin dalawa. Matagal ka na rito, pero bulag ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Ako, bago pa lang, pero nakita ko agad kung ano ang kulang sa mga sundalo rito. Masyado kayong kampante, dahil mukhang dead zone na ang lugar na to. Iniisip niyong wala ng panganib at nagsisimula na kayong magpabaya. Minsan ang nagkagulo rito, at hindi ibig sabihin na natapos na yon ay hindi na yun maaaring maulit pa. Idaan niyo na lang sa laban ng usapan. Sigaw ng isang sundalo. Ngumisi si Lucas at nagsalita. Nakapagpapawis na ako sa gym kanina, pero hindi ko bibiguin ang mga sundalong gustong makakita ng magandang laban. Humalokip-kip si Norlin. Ang childish mo, kapitan. Kaunting udyok sinusunod mo. Wala ka bang sariling desisyon? Kaya siguro ganito ang mga sundalo rito. Puro laro ang alam. Palamunin kayo ng taong bayan pero patulog-tulog kayo. Mabilis kumilos si Lucas at agad nitong nahawakan ang kwelyo ng damit ni Norlin. May sinasabi ka ba, kapitan? Nakangisi nitong tanong. Kung hindi mo masigmura ang mga kasama mo rito, pwede ka nang umalis. Hindi ka kawalan sa Vanguard. Hindi ka lang pala childish, Kapitan Lucas. Madaya ka rin. Ganyan mo ba ipapakita ang lakas mo? Sa pandaraya? Hindi ito pandaraya, Villanueva. Hindi ka lang talaga alerto. Sa laban, walang kalaban na magsasabi na aatake na sila. At para sa akin, pantay-pantay ang mga sundalo. Kahit isa ka pang babae, ituturing pa rin kitang kapantay ko. Nagulat si Norlin nang bigla siyang inangat ni Lucas. Walang duda sa lakas nito dahil bahagyang umangat ang mga paa niya mula sa lupa habang hawak siya ng lalaki. Ngunit bago pa siya nito tuluyang maibagsak, mabilis siyang kumapit sa braso ni Lucas at mabilis na ipinalibot ang kanyang mga binti sa leeg nito. Inilipat niya ang buong lakas sa kanyang pagkakahawak ng mga binti rito, kaya sabay silang bumagsak sa lupa. Mabilis ang ginawa nilang pagbangon at iyon ang hudyat para magsimula ang kanilang laban. Sumugod sila sa isa't isa at nagtagpo sa gitna ang kanilang mga atake. Pareho silang gumagawa ng depensa, kaya't pareho rin nilang hindi tinatamaan ng isa't isa. Ipapakita ko sa iyo na isahan mo lang ako, Villanueva. Hindi na mauulit pa yon. May inis na sabi ni Lucas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Santillanes, pero wag mong palulusutin ang mga atake ko dahil hindi ako nagpipigil ngayon. Bahagya silang naglayo, saka muling susugod. Nasalo ni Lucas ang kamao ni Norlin, saka nagpakawala ng suntok na sinalag niya ng braso. Napakunot ang noo niya at sandaling nawala sa focus. Nagtaka siya dahil nakita niyang malakas ang pagbitiw ni Lucas ng suntok, pero halatang kontrolado nito ang paglapat nun sa braso niya, dahilan para hindi siya masaktan. Hindi ka dapat nawawalan ng focus sa laban, Villanueva. Nagawa siyang mahuli ni Lucas, na headlock siya nito. Madiin ang pagkakapulupot ng braso nito sa leeg niya mula sa likuran. Nagbunyi agad ang mga sundalo nang makorner siya ng lalaki. Sumuko ka na, Villanueva. Hindi mo ako matatalo. Bulong ni Lucas. Ngumisi si Norlin. Tingnan natin, Santillanes. Masyado kang mayabang. Bahagyang tamagilid si Norlin. Ipinasok niya ang isang kamay sa pagitan ng mga tagiliran nila ni Lucas patungo sa likod, hanggang maabot niya ang batok nito. Mahigpit niya iyong hinawakan habang ipinipihit ang kanyang ulo palapit sa dibdib ng lalaki. Saka idinaan sa ilalim ng kilikili nito hanggang tuluyan siyang makawala sa headlock. Pagkawala niya sa pagkakasakal,
Agad niyang sinipa ang likod ng tuhod ni Lucas upang mapaluhod ito. Ngunit mabilis ang lalaki. Nahagip nito ang bewang niya bago pa siya tuluyang makalayo at walang kahirap-hirap siyang binuhat. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Mukha siyang ibinalibag ng lalaki, pero wala siyang naramdamang sakit sa likod niya. Para lang siya nitong maingat na inhiga sa lupa. Talo ka na, Villanueva. Nakangising sabi ni Lucas. Nakakulong ang katawan ni Nordin sa magkabila nitong hita habang nakadiin ang dalawang kamay sa mga balikat niya. Sa ganitong posisyon, mahihirapan siyang kumilos. Maaga pa para sabihin yan, Santillanes. Huwag ka magsalita ng tapos. Bahagyang iniangat ni Norlin ang balakang upang makagawa ng kaunting espasyo. Kasabay niyon, tinuhod niya ang likod ni Lucas. Bahagyang umangat ang lalaki at lumuwag ang pagkakadiin ng mga kamay nito sa magkabila niyang balikat. Sinamantala niya ang pagkakataon. Sa isang malakas na pihit ng katawan, nagkapalit sila ng pwesto hanggang siya na ang nakadagan at si Lucas naman ang nakahiga. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakawala. Mabilis nitong ipinulupot ang magkabilang binti sa kanyang bewang at mahigpit siyang nilak sa pagkakayakap ng mga hita nito. Magkasangga naman ang kanilang mga braso at nagpapatigasan sila ng lakas. Villanueva, sa tingin mo matatalo mo ako ng ganyan lang? Ngumisi si Norlin. Sa tingin mo rin ba mananalo ka ng ganyan lang, Santillanes? Ikaw ang nasa ilalim ngayon at kung hindi mo magagawang umalis dyan, talo ka na. Ngumisi lang din si Lucas. Hindi mo pa nakikita ang totoo kong lakas, Villanueva. Napansin mo naman siguro yun kanina. Pinipigilan ko mga atake ko dahil naisip kong babae ka pa rin. Malaki ang magiging pinsala sa katawan mo kung hindi ako nag-ingat. Kung tutuusin, kanina ka pa sana talo. Napansin din ni Norlin na kontrolado ang kilos ni Lucas, pero hindi niya aaminin yon. Mas lalo lang yayabang ang lalaking ito kapag umamin siya. Ang sabihin mo mahina ka lang talaga, Santillanes. Hindi mo kayang patumbahin ng isang babaeng katulad ko. Nagtagis ang bagang ni Lucas. Naramdaman ni Norlin na nadagdagan ang lakas nito. Idiniin niya ang mga braso sa braso ng lalaki, habang ganoon din ang mga hita nito sa katawan niya. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa hanggang marinig nila ang sigaw ng isang sundalo. Masamang balita, Kapitan Lucas. Dumating ang daddy mo. Narito si General Fernand Santillanes. Nagpulasan ang mga sundalong nakapaligid sa kanila. Sa pagmamadali ng mga ito, sumabog ang alikabok at mabilis na bumalot sa kanilang katawan. Natigilan din si Lucas pagkarinig sa pangalan ng dumating. Lumuwag ang pagkakayapos ng mga hita nito sa baywang ng dalaga, kasabay ng pagluwag ng puwersa sa mga braso nito. Dahil nakatuon sa pagdiin ng lakas ni Norlin, bigla siyang nawalan ng balanse nang lumambot ang depensa ni Lucas at bumagsak siya sa katawan nito. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga muka. Bago pa sila makaiwas, aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Pareho silang natigilan at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Vanguard Battalion, attention! Ang malakas na sigaw na yon ang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Mabilis na tumayo si Norlin at nagmadaling pumuesto sa hanay ng mga sundalo na parang walang nangyari. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita rin niyang bumalik si Lucas sa hanay ng Alpha Company. Sabay-sabay na tumindig ng tuwid ang buong batalyon at sumaludo. Magandang umaga, General. Sabay-sabay nilang bati. Marahang naglakad ang general sa harap ng bawat hanay at sinusuri ang bawat sundalong nakatayo sa harapan nito hanggang tumigil ito sa harap ni Lucas. Pinasadahan nito ng tingin ang lalaki na napupuno ng alikabok sa katawan. Captain, is this a proper appearance for a soldier during a formation? Malamig na sambit ng general na hindi inaalis ang tingin kay Lucas. Sir, no sir. Siguro dapat maligo muna ako bago humarap sa inyo, sir. O kaya sa susunod, maaari bang ipaalam niyo muna ng maagang pagdating niyo para magkaroon ako ng sapat na oras na mag-ayos ng sarili bago ako humarap sa inyo, sir? Sarkastiko ang tugon nito. Nagulat si Norlin sa klase ng pagsamot ni Lucas sa general. Kahit ama nito ang kausap, may posibilidad pa rin itong maparusahan. At parang baliwala lang sa lalaki kung ano ang mangyayari dito. Grabe, likas na yata sa kanyang pagiging mayabang. Naiiling niyang sabi sa isip. Lumapit ang general hanggang ilang pulgada na lamang ang pagitan nito kay Lucas. At least you still know how to answer, Captain. Malamig nitong sabi. Unfortunately,
Your pride has always been louder than your discipline. Ibinalik ng general ang tingin sa mga sundalo. Remember these soldiers. Walang anumang tagumpay, ranggo, o dugong pinagmulan ang nagbibigay sa kahit kanino ng karapatan para kalimutan ng paggalang. Muli rin itong ibinalik ang tingin kay Lucas. Let this be a reminder, Captain Santillanes. Discipline begins with respect. Paalala nito bago umalis. Nang tumalikod ang general, saka palang nakahinga ng maluwag si Norlin. Akala niya may mangyayari pang gulo dahil sa pagsagot ni Lucas sa general na ama, pero mukhang sanay na ito sa ugali ng anak nito. Sumunod na lang siya sa daloy ng mga sundalo pabalik sa kani-kanilang quarter. Hindi pa tapos ang laban natin, Villanueva. Napaiktad si Norlin sa sinabi ni Lucas nang dumaan ito sa kanyang tabi at walang lingon na nilampasan siya. Napatitig siya sa likuran ng lalaki. Pero nang maalala niya ang nangyari sa huling bahagi ng laban nila, agad uminit ang kanyang muka. Norlin, kalimutan mo na yon. Wala namang nakakita dahil sa alikabok na bumalot sa inyo. At hindi yun big deal. Aksidente yon. Anya sa sarili. Bumuntong hininga siya, saka nagpatuloy sa paglalakad. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang nadidisiplina ni Norlin ang Bravo Company na kanyang pinamumunuan. Ipinakita at ipinaramdam niya sa mga ito ang otoridad na meron siya. Tuwing 4:00 ng madaling araw, obligado ang lahat na tumakbo sa oval hanggang 6:00 ng umaga. Pagkatapos, susunod naman ang military drills bago magtanghali. Pagsapit ng hapon, shooting exercises naman ang kanilang isinasagawa. Sa mga araw na lumipas, hanggat maaari, iniiwasan muna ng dalagang kapitan si Lucas. Pero hindi pa rin matahimik ang buhay niya dahil sa mga tauhan nitong hindi siya tinitigilan. Sa oras ng kainan, palagi siyang hindi binibigyan ng ulam, katulad na lang ngayon. Pasensya na, Kapitan Norlin, napag-utusan lang po. Nakayo kong sabi ng babaeng sundalo na naka-assign sa mga pagkain. Bumuntong hininga na lang si Norlin. Alam niyang si Lucas na naman ang may kagagawa niyon. Ayos lang, nauunawaan ko. Pahingin na lang ako ng sabaw ng sinigang at kanin. Pagkatapos ibigay ng babae ang pagkain niya, umupo si Norlin sa mesang nasa gitna ng dining hall. Inilapag niya ang tray sa mesa saka hinila ang bangko. Pero natanggal ang paan niyon. Nagtawanan ang mga nasa paligid niya. Sandali siyang pumikit para kontrolin ang sarili. Kaunti na lang mauubos na talaga ang pasensya niya. Kapitan Norlin, dito ka na lang sa mesa namin. Paanyaya ni Niza. Isa ring babaeng kapitan na namumuno naman sa Charlie Company. Salamat, Kapitan Niza. Tinanggap niya ang paanyaya nito, pero pagkalipat niya ng pagkain, natabig ng babae ang baso nito ng tubig at natapon yun sa kanin niya. Oops, sorry Kapitan, hindi ko sinasadya. Hindi ka naman magagalit, di ba? Sabaw rin naman ng tubig, at mas madami kaysa sa ulam mo. Dinagdagan ko lang para masiguradong mabubusog ka. Hindi pinansin ni Norlin ang tawanan sa paligid niya. Mahinahon siyang umiti kay Niza na ipinagtaka nito. Nakangiti siya pero kumukulo naman ang dugo niya. Ayos lang, Kapitan. Kahit kakaunti ang pagkain ko, marunong pa rin ako magbigay. Halika, pagsaluhan natin to. Hinawakan ni Norlin ang mukha ni Niza sa kapinisilyon. Kasabay nun, dinakot niya ang kanin na may tubig at sapiritang isinubo sa babae. Masarap ba, Kapitan Niza? Nakangising tanong niya. Nagpumiglas ang babae kaya't natapon nito ang pagkain. Galit itong tumayo at akmang hahawakan siya, pero hinampas niya ang kamay nito at siya ang humaklid sa kwelyo nito. Hindi ko alam kung paano ka naging kapitan sa asal mong yan, Niza. Siguro dahil ama mong colonel sa unit na to. Kung tutuusin, isa ka lang spoiled brat na napadpad sa kampo. Hindi to playground, Kapitan. Huwag kang maglaro dito. Lahat tayo palamunin ng tax ng taong bayan. Kaya huwag kang umasta na special ka rito, kahit sino pang tatay mo. Bago pa sumugod ng mga alipores ni Niza, itinulak na niya ang babae sa mga ito. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot ang yabang mo, Norlin. Humanda ka, gaganti ako sa'yo. Ngumisi lang si Norlin bago umalis ng dining hall. Ngunit nawala ang ngisi niya at napalitan ng matalim na tingin nang makasalubong niya si Lucas sa may pinto. Good mood ka yata, Villanueva. Nakangising pangaasal nito. Oo, nakasalubong ko kasi ang payasong kapitan ng Vanguard. At ikaw yun. Sarkastikong tugon niya saka ito binangga. Pero matigas ang katawan ni Lucas kaya siya ang bahagyang napaatras. Pwisit.
Inis niyang reklamo nang tumawa ang lalaki. Sa liit ng katawan mong yan, ang lakas ng loob mong banggain ng halos doble ng pangangatawan mo. Matuto ka kasing lumugar at alamin kung hanggang saan lang ang kaya mo. Alam ko ang kakayahan ko at huwag mo nang hangaring makita, baka magsisi ka. Tinaasan niya ito ng kilay bago niya nilampasan. Hindi pa man natatapos ang araw, pinatawag na si Norlin sa opisina ni Colonel Espiritu. Inaasahan na niya yon dahil sa nangyari sa dining hall. Pero hindi niya inaasahan ang parusang naghihintay sa kanya. 2 araw ka maglilinis ng mga palikuran sa quarters ng mga babae at lalaki, Captain Villanueva. Yan ang parusa mo sa ipinakita mong kawalan ng respeto sa kapwa mo sundalo. Nanatiling tuwid ang tindig ni Norlin at hindi nagbaba ng tingin. Colonel Espiritu, kung pag-uusapan ng kawalan ng respeto, hindi ba dapat ding parusahan si Kapitan Niza? Siya ang nagsimula ng gulo kanina sa dining hall. Silence! Sigaw nito saka malakas na pinukpok ang palad sa mesa. Wala nagpapatunay na si Kapitan Niza ang nagsimula ng gulo. Pero marami ang nakakita na pinilit mo siyang kainin ng pagkain mong may tubig. Hindi yan magandang asal para sa isang Kapitan Villanueva. Gawin mo ang parusa mo at matutong baguhin ang pag-uugali mo. Sandali na nahimik si Norlin. Kumuyom ang kanyang mga kamay, pero agad din niya yung pinakawalan. Kung ugaling pag-uusapan, siguro mas dapat niyo munang turuan ng magandang asal si Kapitan Niza. Hindi playground ng kampo, Colonel. At dapat, alam yun ang anak mo. At dapat din na maging patas ka. Sa tingin mo, sino bang naglagay ng tubig sa pagkain ko? Ako ba o ang anak mo? Bumakas ang galit sa mukha ng matanda, pero kalaunan ay ngumisi ito. Malakas pala talaga ang loob mo, Kapitan. Dahil ba pinapaboran ka ni General Adoracion? Para sabihin ko sa'yo, walang nasusunod sa Vanguard kundi ako lang. Gawin mo ang inuutos ko kung ayaw mo mas higit pa riyan ang maging parusa mo. Colonel, nagsasabi lang po ako ng totoo. Maliban sa mga palikuran, linisin mo rin itong opisina ko. Sa bawat reklamo mo, madadagdagan lamang ang parusa mo. Any objection, Kapitan? Nothing, sir. Good. You're dismissed. Walang nagawa si Norlin kundi tanggapin ang parusa niya. Yes, sir. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Pagdating niya sa hallway, saka lamang niya naramdaman ang galit na kanina pa niyang pinipigilan. Nagpupuyos ang kanyang dibdib dahil ngayon niya napatunayan na may pang-aabuso sa rango, favoritism at toxic command culture ang Vanguard. Pagkatapos ng mission ko, aalis na ako sa unit na to. Mas mahal ko ang Falcon kaysa rito. Bulong niya bago sinimulang gawin ang kanyang parusa. Una niyang nilinis ang palikuran sa quarter ng mga babae. Araw-araw naman yung nililinis kaya hindi siya nahirapan. Malapit na siyang matapos nang biglang kumalat ang malapot na putik sa sahig ng banyo. Oops! Sorry, Kapitan. Napahinto si Norlin saka napabuntong hininga nang marinig ang pamilyar na boses ni Niza. Paglingon niya, nasa may pintuan nito at nakangisi sa kanya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dumulas ang timba sa kamay ko eh. Linisin mo na lang ulit. Pangaasar pa nito. Ilang segundo niya itong tinitigan bago muling bumaling sa kalat. Okay lang. Dinampot niya ang hawakan ng pressure washer at itinuto kay Niza. Lilinisan ko na lang yan kasama ka. Anya bago binuksan ng tubig. Napaatras si Niza nang tamaan ng malakas na bugso ng tubig. Napasigaw ito at muntik nang matumba sa pagkakadulas dahil sa impact ng malakas na tubig dito. Villanueva, pagbabayaran mo to! Sigaw nito na pilit umiiwas sa malakas na tubig, pero hindi niya tinigilan ang babae. Umalis ka na at huwag mo nang dagdagan ng trabaho ko rito, Niza. Basang-basa ang babae saka ito tumakbo palayo. Muli namang ibinaling ni Norlin ang pressure washer sa sahig at ipinagpatuloy ang paglilinis na para bang walang nangyari. Tagalinis ka na pala ngayon, Villanueva. Lumingon siya at nakita si Lucas. Huwag kang umasta na walang alam, Santillanes. Alam kong ikaw ang may kagagawa nito. Sandaling nagtaka ang itsura ni Lucas, pero ilang saglit lang ay ngumisi na ito. Pakibilisan na lang ang paglilinis mo rito. Madumi pa ang banyo sa quarter namin. Ayokong gumamit ng maduming banyo. Tamad kasi kayong maglinis, Kapitan. Ang alam nyo lang ay tumunganga at mag-feeling senyorito na akala mo'y nasa mansyon kayo. Maglinis din kasi kayo kapag may time. Napaghahalat ang mga tamad kayo at parang mga patabaing baboy ng gobyerno eh. Hindi ko trabaho maglinis. Trabaho mo na yun.
By the way, bagay naman sa'yo ang trabahong yan. Mapang-asar itong umisi bago umalis. Pinapuslit ni Norlin ang pressure washer sa kinatatayuan ni Lucas dahil sa inis. May araw ka rin, Lucas. Pinagpatuloy niya ang paglilinis hanggang sa lumipat siya sa quarter ng mga lalaki. Hinintay niya munang mawalan ng tao bago siya pumasok sa loob. Inaasahan na niyang napakadubi ng banyo, pero nagulat siya na mas malinis pa yon sa banyo ng mga babae. Wala naman pala akong lilinisin dito. Napagpasyahan ni Norlin na umalis na lang, pero hindi niya mabuksan ang pinto. Leche, ano na naman ba to? Bakit usong bullying dito? Nakakainis na ha? Kapitan, huwag ka munang umalis. Magsaya muna tayo. Saad ng lalaking lumabas sa dulong cubicle kasunod ang 4 pa. Akala niya'y nakalabas ang lahat ng tao sa banyo, pero parang sinadyang magpaiwan ng 5 lalaki. Oo nga naman, Kapitan. Lugi naman kami kung naglinis kami ng banyo tapos walang premyo. Ikaw na lang ang premyo namin. Sino bang nag-utos sa inyo maglinis? Sa kanya kayo humingi ng premyo, wag sa akin, mga ungas. Tugon niya. Si Kapitan Lucas ang nag-utos sa amin na maglinis at ikaw daw ang magbibigay ng premyo sa amin. Ngumisi ang mga lalaki at sabay-sabay na kumilos. 2 sa mga ito ang agad na humawak sa magkabilang braso ni Norlin, habang ang isa naman ay biglang humaklit sa kanyang damit. Napunit ang tela at tumambad ang suot niyang itim na bra. Sumiklab ang galit sa pagkatao ng dalaga. Ang ganitong pambabastos ang hindi niya pinapalampas. Nandilim ang kanyang paningin at nagkaroon ng kakaibang lakas para makawala sa hawak ng 2 lalaki. Dinampot niya ang mop at hinataw sa mga lalaki hanggang maputol ang hawakan. Hindi siya nakontento hanggang hindi na makabangon ng mga ito. Lucas, namumuro ka na talaga sa akin. Nagngingit-ngit niyang sabi. Kinuha ni Norlin ang stainless na timbang dala niya. Itinapon niya ang laman niyon at hinampas sa seradura ng pinto hanggang masira yon. Ngunit paglabas niya, sumaboy sa kanya ang tubig na may masangsang na amoy. Napapikit siya. Kuyom ang kanyang mga kamay saka inalis ang tubig na napunta sa mga mata niya. Napuno ng tawanan sa paligid na lalong nagpatindi sa galit niya. Mahigpit niyang hinawakan ang stainless na timba saka mabilis na lumapit sa isang tumatawa at malakas itong hinampas. Tumigil ang tawanan nang walang malay na bumagsak ang lalaki. Laugh or you're dead! Malamig niyang sabi. Nanahimik ang mga ito. Mabilis naman siyang naglakad para puntahan ang quarter ni Lucas. Pero natanaw niya ito sa hallway kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Lucas! Galit niyang sigaw. Ang mabilis niyang paghakbang ay naging takbo. Nang lumingon si Lucas, sinalubong niya ito ng suntok. Nasorpresa ang lalaki at hindi agad nakaiwas, kaya tinamaan ito sa panga. Sunod-sunod ang pagbitiw niya ng suntok dito. May nasangga ito pero meron ding nakakalusot. Hindi siya tumigil hanggat hindi humuhupa ang galit sa dibdib niya. Samantala, nagulat si Lucas nang bigla siyang suntokin ni Norlin. Nagulat siya sa itsura nito. Basang-basa ng masangsang na amoy at punit pa ang damit. Ang ikinagulat pa niya ay ang mabibigat nitong suntok habang walang emosyon ang mukha nito. Kapitan Villanueva, itigil mo yan! Saad ni Cruz saka nito hinila si Norlin. Pero binalingan ito ng sipa ng babae, dahilan ng pagbagsak ng lalaki. Ganoon din ang ginawa ng iba pang kasama ni Lucas. Pinigilan ng mga ito si Norlin pero mabilis na pabagsak ng babae ang mga ito hanggang sila na lamang 2 ang natira. Magbabayad ka, Santillanes! Anito sa galit na tono. Sunod-sunod na tumama ang mga suntok at sipa ni Norlin kay Lucas. Halos mawala ng hininga ang binata ng tamaan sa dibdib, sikmura at panga. Kahit bahagyang napaurong, sinika pa rin niyang hulihin ang braso ng dalaga. Nang tuluyan niya itong mahuli, mabilis niya itong inikot at idiniin sa pader upang pansamantalang mapigilan ang pagwawala nito. Ano bang problema mo, Villanueva? Papatayin mo ba ako, ha? Sa lahat ng ginawa mo sa akin, mapapatay talaga kita, Lucas. Wala akong ginagawa sa'yo, Norlin. Dapat magpasalamat ka pa sa akin dahil ipinalinis ko ang palikuran sa quarter namin para hindi ka mahirapan. Tapos itong igaganti mo, ang bugbugin ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo kung katawan ko ang premyo. Leche kang hayop ka. Para kang hindi sundalo. Wala kang galang at disiplina. Kulang pa yan. Munti ka na akong halayan ng 5 kalalakihan sa banyo dahil sa utos mong gago ka.
Wala akong pakialam kahit sino ka pa at kahit kanino ka pang anak. Mapapatay talaga kita. Nagtaka si Lucas sa narinig. Huwag mo akong pagbintangan. Wala akong iniutos na kahit ano maliban sa paglilinis ng banyo. Sinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Simula na magkasagupa tayo sa sparring match, sunod-sunod ang natatanggap kong bullying sa loob ng bulok na kampong to. Simula sa pagkain hanggang sa parusang paglilinis ng mga palikuran. Alam kong ikaw ang may kagagawa ng lahat ng yon. Pinagtutulungan niyo ako dahil bago lang ako dito. Kaya mananagot kayo sa galit ko. Punong-puno na ako, lalo na sa iyong hambog ka. Makinig ka, Villanueva. Bahagyang lumapit si Lucas sa may tenga ni Norlene habang nanatiling nakadikit ang babae sa pader. Marahal lang ang pagkakadiin niya rito para masiguradong hindi ito makakawala. Kung pahihirapan kita, ako na mismo ang gagawa. Hindi ko kailangan mag-utos dahil mas marami akong alam na paraan para pahirapan ng isang tao. At gusto kong makita ng harapan na nahihirapan sila. Hindi pa ako humahantong sa puntong yun, kaya wala akong kinalaman sa mga nangyayari sa'yo. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, Santillanes. Lumayo ka sa akin. Iginalaw nito ang ulo saka siya inuntog. Tinamaan si Lucas sa panga kaya napaatras siya, pero nanatili ang hawak niya sa dalaga. Huminahon ka, Norlene. Huminahon? Talaga ba? Ganito na lang. Nasaan ang sinasabi mong mga lalaki? Ako mismo ang aalam kung sino ang nag-utos sa kanila. Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang nag-utos? Ikaw rin ang magtatanong? Sa tingin mo aamin sila? Hindi mo ako mauuto. Kumalma si Lucas bago tuluyang pakawalan si Norlene. Ngunit bago pa man siya makalayo, nasuntok pa siya nito. Dahilan para pumutok ang kanyang labi. Hindi niya yun pinansin, kahit unti-unti nang dumudugo. Sa halip, hinubad niya ang jacket ng kanyang uniforme at inihagis yun kay Norlene. Takpan mo yung dibdib mo. Kita ng bra mo. Anya at baliwalang umalis. Nagtungo siya sa banyo ng quarter nila at naabutan pa niyang namimilipit sa sakit ang 5 lalaki roon. Dinakot niya ang kwelyo ng isa sa kamarahas na iniangat. Kapitan Lucas. Nahintakutan itong sabi. Sinong nag-utos sa inyo para gawa ng masama si Kapitan Norlene? Sagot! Bulyaw niya rito. Nanginig sa takot ang sundalo. Napag-utusan lang po kami ni Kapitan Niza, Kapitan. Nasaan si Niza ngayon? Nasa opisina po ni Colonel Espiritu. Pabalibag na pinakawalan ni Lucas ang sundalo bago siya pumunta sa opisina ng Colonel. Sinipa niya ang pinto at diretsong pumasok. Naabutan niya nag-uusap ang mag-ama at kaagad ngumiti nang makita siya. Lucas, anong ginagawa mo rito? Bakit dumudugo ang labi mo? Sino gumawa niyan? Tanong ni Niza. Ikaw ba nag-utos na gawa ng masama si Kapitan Norlene, Niza? Yes, nararapat lang sa kanya yon dahil pinahiya niya ako. Ngumisi si Niza at bahagyang lumapit sa kanya. Bakit, Lucas? Kinakampihan mo ba ang baguhang yon? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang kauna-unahang may ayaw sa kanya. Bakit parang nagbago yata ang ihip ng hangin? Lumambot na ba ang puso mo dahil sa isang halik na pinagsaluhan niyo? Hinaklit ni Lucas ang kwelyo ni Niza, pero hindi nagpatinag ang babae. Akala mo siguro walang nakakita sa inyo dahil sa kapal ng alikabok, ano? Mapanuya pang sabi ni Niza. Kitang-kita ko kung paano ka natigilan nang maglapat ang mga labi niyo nung naglalaban kayo. Nakalimutan mo na ba si Madena, Lucas? Baliwala na ba sa iyo ang kaibigan ko na nag-iisang nakakaintindi sa iyo? Nangako ka sa kanya na igaganti mo siya. Pero anong ginagawa mo? Nakatuon na kay Norlene ang atensyon mo. Pinakawalan ni Lucas si Niza at bumaling siya kay Colonel Espiritu. Hindi ko tinotolerate ang pambabastos sa mga babaeng sundalo, Colonel. Gawan mo ng paraan para parasahan ng mga gumawa nun kay Kapitan Norlene. Huwag mong gagawin, Daddy. Pagkontra ni Niza sabay baling sa kanya. Kapitan ka lang, Lucas. Wala kang karapatan para utusan ng isang colonel. Ikaw ang dapat sumusunod sa mga utos niya. Ngumisi si Lucas sa kasalitang tiningnan ng mag-ama. Kaya mo bang suwayin ang utos ko, Colonel? Makahulog ang sabi nito. Napalunok ang matanda at halata ang takot sa mukha nito. Gagawin ko ano mang sabihin mo, Kapitan Santillanes. Good. Gawin mo bago matapos ang araw na to. Kung hindi, mapapaaga ang pagre-retire niyong mag-ama. Maliwanag? Bilin niya bago lumabas ng opisina nito. Samantala, nang maiwan ang mag-ama sa opisina, hindi na napigilan ni Colonel Espiritu ang galit. Hinawi nito ang mga nakapatong sa mesa at sunod-sunod na nahulog ang mga yon sa sahig. Dad, huwag mong hayaan na kontrolin ka ni Lucas. Ano bang kinatatakutan mo sa kanya?
Isa lang siyang kapitan. Hindi mo makokontrol ang batalyon kung takot ka sa kanya. Reklamo ni Niza. Oo, isang kapitan lang siya. Pero isa rin siyang Santillanes. Kilala mo mga Santillanes, Niza. Matataas ang ranggo nila sa militar. May koneksyon. At may kakaiba rin silang kakayahan. Hindi lang sa pisikal, kundi maging sa utak. Mahirap silang kalaban. Pasaway si Lucas at mayabang pero hindi mawawala sa dugo niya ang kakayahang yun. May dahilan kung bakit kinatatakutan siya sa loob ng Vanguard. Makakaya niyang pamunuan ng isang batalyon kung magtitino siya. At sa oras na magseryoso siya, matakot ka na anak. Pero Dad, ikaw ang battalion commander. Wala siyang magagawa kundi sundin ang inuutos mo. Dati naman nagagawa mong lahat, diba? Palagi siyang sumusunod sa'yo. Bakit ngayon hindi mo mapasunod si Lucas? Si Madena ang ginagamit ko para makontrol si Lucas. Si Madena lang ang pinapakinggan niya. Pero dahil sa kasalanan ng babaeng yun sa pamilya ni Colonel Marcos Santillanes, natanggal siya sa serbisyo at nakulong. Dad, alam mo rin ang sitwasyon ni Lucas sa kanyang pamilya. Hindi siya palaging pinapaboran ng kanyang ama dahil mas paborito ang nakatatandang kapatid ni Lucas na si General Julian. Kung may mangyayaring masama sa kanya, hindi na sila maghahabol pa. Baliwala lang sa kanila ang isang mayabang na katulad niya. Sandaling natigilan si Colonel Espiritu sa kangumisi. Tama ka. Panahon na para turuan ng leksyon ng mayabang na yun. May ipapagawa ako sa'yo, Niza. Ano yun, Dad? Ibigay mong hudyat sa grupo ni Romulo na kumilos. Saka natin ipapain si Lucas sa kanila. Malawak na umiti si Niza. Masusunod, Daddy. Ipapadala ko ang encrypted message sa kanila mamaya. Nagpalitan ng ngisi ang mag-ama, pero naagaw ang atensyon nila ng boses ni Norlin sa may pintuan. Tapos na po ako maglinis sa mga palikuran, Colonel Espiritu. Nilinisin ko na po itong opisina mo. Hindi ka ba marunong kumatok, Norlin? Galit na singhal ni Niza na may bakas ng kaba sa muka. Kanina ba ako kumakatok, wala namang sumasagot, kaya pumasok na lang ako. Naningkit ang mga mata ni Niza nang mapansin ang jacket na suot ni Norlin. At bakit suot mo ang jacket ni Lucas? Pinahiram niya sa akin to. Magsasalita pa sana si Niza, pero pinigilan ito ni Colonel Espiritu. Nakarating sa akin ang ginawa mo, Kapitan Villanueva. Bilang dagdag na parusa, linisin mo rin ang buong lumang gusali sa silangang bahagi ng kampo. Unahin mo yun bago ang opisina ko. Napangisi si Niza nang makitang kumuyom ang mga kamay ni Norlin. Indagdag mo na rin linisan ang silid ko, Kapitan. Busy kasi ako at hindi makapaglinis. Ikaw na lang ang gumawa. Gawin mo ang sinabi ni Kapitan Niza. Utos ni Colonel. Sir, yes, sir. Nang lumabas si Norlin, malakas na tumawa si Niza. Kawawang Kapitan, ginawa lang nating tagalinis ng kampo. Isasama na rin natin ang kapitan na yan, Niza. Dalawa sila ni Lucas na mawawala sa landas natin para muling makuha ang kontrol sa Vanguard. Kapag nasa paligid silang dalawa, mahihirapan tayong kumilos. Noted, Daddy. Ako nang bahalang magpadala ng mensahe kay Romulo mamaya. Tumawa ang mag-ama sa kabila ng masamang plano ng mga ito. Sa kabilang banda, sa quarter ni Lucas, nakaharap siya sa salamin habang ginagamot ang putok sa kanyang labi. Marahan niyang dinadampian ng gamot ang sugat nang bigla siyang matigilan. Napakunot ang noo niya nang muling sumagi sa isip niya ang aksidenteng paglalapat ng mga labi nila ni Norlin na hindi maalis sa alaala niya. Bakit baliwala lang sa kanya nangyari? Hindi man na siya apektado. Umasim ang mukha niya nang maalala ang naging reaksyon ng dalaga nitong mga nakaraang araw. Ang kawalan nito ng pakialam. Bahagyang hinaplos ni Lucas ang labi, pero agad din niyang binawi ang kamay na para bang may pumaso sa kanya. Ay, hindi naman ako apektado sa halik. Bakit ko ba siya iniisip? Madiin niyang sabi sa sarili. Pabagsak niyang binitiwan ng ointment at marahas na nilikom ang medical kit. Doon niya binuhos ang inis na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumipas, muling bumalik sa alaala niya ang halik. Napapikit si Lucas. Puisit. Walang mali siya yun. Wala talaga. Hindi ako apektado sa Amazonang yun. Bulong niya na tila pilit pinapaniwala ang sarili. Dumapa siya sa kanyang higaan at pilit inaalis sa isip niya ang nangyari. Ngunit nang ipikit niya ang mga mata, sa halip na kadiliman, mukha ni Norlin ang bumungad sa kanya kasunod ng aksidente nilang halik. Mabilis siyang dumilat. Bakit ba siya pumapasok sa isip ko? Hindi siya ang tipo kong babae, okay? Dinampot niya ang unan at itinakip yun sa kanyang muka.
pero mas lalo lamang niyang nakikita ang mukha ng dalaga. Inihagis niya ang unan, saka tumayo at nagbihis ng puting t-shirt na hapit sa kanyang matipunong katawan at dark athletic pants. Minabuti na lamang niyang lumabas at maglakad-lakad sa paligid ng kampo kahit hating gabi na. Habang naglalakad, napansin ni Lucas ang isang figura na mabilis na nagkubli sa madilim na parte ng kampo. Hindi ito napansin ng mga nagrorondang sundalo sa paligid, kaya sinundan niya ito. Maingat ang kanyang kilos hanggang bahagya silang makalayo. Nang abot kamay na niya ang figura, bigla niya itong dinambahan. Gumulong sila sa lupa hanggang ma-corner niya ito. "Sino ka?" Seryoso at delikado niyang tanong habang hawak ang leeg nito. Sa mabilis at peresahang kilos, nagawa siya nitong ihiga sa lupa. Bago pa siya makakilos, dinaganan na siya nito. "Huwag kang gagawa ng ingay." Bulong nito na halos ilang pulgada lamang ang layo sa mukha niya. Kumunot ang noo ni Lucas dahil pamilyar sa kanya ang boses ng babae. "Villanueva, anong ginagawa mo rito?" Tinakpan nito ang bibig niya, saka mas lumapit sa kanya. "Sabi ko, huwag kang maingay, Lucas." Gigil nitong pagpapatahimik sa kanya. Tumahimik siya pero hindi ang kalooban niya. Nasa ibabaw niya si Norlin. Dikit na dikit ang mga katawan nila at tanging ang palad nito ang humaharang para tuluyang maglapat ang mga mukha nila. Pasimple siyang napalunok sa hindi komportable nilang posisyon. "May narinig akong ingay sa banda rito. Parang may nagsalita." Naalerto si Lucas nang marinig ang boses ng isang lalaki. Palapit ng palapit ang mga yabag sa pwesto nila. Palakas ng palakas naman ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa napipintong pagkabuking sa kanila, kundi sa posisyon nila ni Norlin. "Guni-guni mo lang yun. Umalis na tayo." Saad ng isa pang lalaki saka lumayo ang mga yabag. Huminga ng maluwag si Norlin saka inalis ang kamay na tumatakip sa bibig ni Lucas. Aalis na sana ito sa ibabaw niya nang mabilis niyang ipulupot ang dalawang braso sa katawan nito. "Anong ginagawa mo, Lucas? Pakawalan mo ko." "Ikaw ang anong ginagawa rito, Norlin? Sino yung mga lalaking sinusundan mo?" "Wala ka na ron." Umikot si Lucas at muling pinagpalit ang pwesto nilang dalawa. Inihiga niya sa damuhan si Norlin habang yakap pa rin niya ito. "Hindi kita papakawalan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo. Anong ginagawa mo sa labas ng kampo ng 10 oras ng gabi? Sino yung mga lalaking sinusundan mo?" "Wala akong dapat na sabihin sa'yo. Pakawalan mo na ako. Ano ba?" Nagpumigla si Norlin. Pero hindi nito magawang makawala. Maliban sa laki ng bulto niyang nasa ibabaw nito, nadadaganan din nito ang kanyang mga braso, para yung nakalak sa likuran nito. "Hindi kita papakawalan kung hindi mo sasagutin ang tanong ko, Norlin. Maliban na lang kung makatulog ako rito habang nasa ibabaw mo." Bumuntong hininga ang dalaga. Napangiti naman si Lucas. Mukhang sumusuko na ito. "Okay, wala pala akong pagpipilian kundi gawin to." Natigilan si Lucas nang bigla siyang halikan ni Norlin. Madiin at nagpapasabik. Nawalan ng lakas ang katawan niya at tila nalunod siya sa ginagawa nito. Namalaya na lang niyang nasa ilalim na ulit siya. Yakap pa rin niya ito at tila may sariling laban ang mga labi nila. Bago pa siya mawalan ng kontrol, mabilis na kumawala si Norlin. At bago pa niya ito mahabol, mabilis na itong tumakbo palayo sa kanya. "Jeez, that woman did that just to trick me. I can't believe it." Sa halip na mainis, sumilay ang pigil ng ngitis ni Lucas. Marahan niyang hinaplos ang kanyang labi. Ouch! Ngayon lang niya naramdaman ang kirot ng sugat niya roon, pero kanina wala naman yon. "Makakatulog na siguro ako nito." Bumuga ng hangin si Lucas saka tumayo at bumalik sa kanyang silid. Nang gabing yon, mas lalo siyang hindi nakatulog sa panibagong halik na pinagsaluhan nila ni Norlin. Kinabukasan, kahit puyat, pakiramdam ni Lucas ay parang nakatulog pa rin siya ng mahimbing. Masigla at puno siya ng enerhiya. Nagtungo siya sa dining hall para sa agahan at agad niyang natanaw si Norlin na tahimik na kumakain. Kumuha siya ng pagkain saka lumapit sa mesa nito. Ngunit napakunot ang noo niya nang makitang wala itong ulam. Hindi lingid sa kaalaman niya na nakabudget ang pagkain sa bawat isang sundalo at hindi pwedeng kumuha ng sobra. Pero lahat naman ay may sapat na ulam. "Bakit wala kang ulam, Captain Villanueva?" Umangat ang tingin ni Norlin sa kanya. Napansin niyang nangingitim ang ilalim ng mga mata nito at matamlay. "Itanong mo sa sarili mo, who abused the authority? Di ba ikaw?" Tugon nito, saka ipinagpatuloy ang pagkain.
Pero kinuha naman niya ang plato ng dalaga at di pinansin ang sinabi nito. Ano bang problema mo, Santillanes? Ibalik mo sa akin yan. Kanina nga lang aagawin mo pa. Inilapag niya sa harapan nito ang sarili niyang plato. Yan ang kainin mo. May gulay yan, isda at karne. Nang makakuha ka naman ng sapat na sustansya kahit papano. Ang payat mo. Wala kang pakialam. Kaya ko naman bumili sa labas ng sarili kong pagkain kung ayaw mo akong pakainin dito. Pero hindi pa ako makalabas ng kampo dahil newly transferred ako rito. And who told you na ayaw kitang pakainin? Bago ka sana bintang, alamin mo muna ang totoo, Captain. Sige na, kumain ka na. Bago pa ito magreklamo, tumalikod na siya at umupo sa isang bakanteng mesa. Lumingon siya sa kinauupuan ni Norlin at nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng dalaga, pero sumenyas lang siyang kumain na ito, sa kanya binalingan ang pagkain nitong tanging sabawang ulam. Inubos niya yon gamit ang kutsara nito, at parang iyon na ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Nang muli siyang tumingin kay Norlin, kinakain na nito ang ibinigay niyang pagkain. Napangiti siya, saka lumapit sa nagbabantay sa dining hall. Sinong nag-utos sa inyo na wag bigyan ng ulam si Captain Norlin? Seryosong tanong niya sa babae. Napayuko ito at hindi mapakali. Kinakapos po ang budget ng kampo, Kapitan, at may ilan sa mga sundalo ang hindi nabibigyan ng sapat na pagkain. Katwiran nito pero may ideya siyang siniza ang nasa likuran nito. Kung ganun ang sitwasyon, ibigay mo kay Kapitan Norlin ang parte ko sa pagkain. At ako ang kakain ng para sa kanya. Maliwanag ba? Kapitan, hindi po pwede. Alam ko na pag-utusan lang kayo. Pero kung hindi nyo gagawin ang inuutos ko, hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. At wag mo akong lokohin tungkol sa budget dahil alam ko na lahat ng tao dito sa kampo ay may nakalaan para sa pagkain. Kapitan, gagawin mo ang utos ko o uubusin mo ang pasensya ko para pati ikaw mawalan ng budget na ipangbubuhay sa pamilya mo. Ano, mamili ka? Putol niya sa sasabihin nito. Sige po, gagawin ko po. Good. Nang makontento, lumabas si Lucas ng dining hall na may bakas ng ngiti sa mga labi. Sa mga sumunod na araw, tanging sabaw ang inuulam ni Lucas. Hindi siya nagreklamo o gumawa ng paraan para magkaulam siya. Hindi dahil hindi niya kayang bumili ng sariling pagkain sa labas ng kampo, but because he simply chooses not to make an issue out of it. Ngayon lamang niya binaliwala na parang inaapi siya sa loob ng kampo. Hindi naman yun naging kabawasan sa lakas ng katawan niya. Araw-araw ay ganado siya at malakas ang enerhiya. Basta palagi niyang nakikita si Norlin. Isa pa, may stock naman siyang pagkain sa fridge niya sa quarter. Kaya nakakakain pa rin siya ng tama. Ngayon lang din niya nalaman na ang simpleng pagtingin pala sa isang tao ay nakapagbibigay ng lakas sa katawan. Kapitan Lucas, nabalitaan mo na bang may nawawala na namang sundalo ang Vanguard? Madalas ding may bangkay na dinadala sa kampo na dineklarang killed on mission. Ilang beses na to nangyari sa buong to. Parang nangyayari na ulit ang nangyari noon. Balita ni Cruz nang salubungin siya nito sa dining hall. Hindi. Baliwalang sagot ni Lucas habang hinahanap sa paligid si Norlin. Nang makita niya kung saan ito nakaupo, saka lang siya kumuha ng pagkain. Kapitan, diet ka ba? Bakit sa bawat kanin lang ang pagkain mo? Paborito ko to, pampalakas ng katawan. Baliwala niyang sabi saka umupo sa mesang malapit sa kinauupuan ni Norlin. Ganadong kumain si Lucas kahit sabaw na naman ang ulam niya. Pero nahinto siya sa pagmuya nang lumapit si Norlin at inilapag nito ang lalagyan ng ulam sa harapan niya. Kapos daw sa budget ang kampo kaya limitado ang pagkain natin. Hati na lang tayo sa ulam, Captain. Sabi nito at bumalik din agad sa mesa nito. Bahagyang tumalikod si Lucas sa direksyon ni Norlin, saka padagong umiti na parang kinikilig. Sharing is caring. Sabi niya bago bumalik sa ganadong pagkain. Hindi niya alam kung hanggang kailan ibubuli ni Niza si Norlin, pero malapit na siyang mapuno sa babaeng yun. Sa ngayon, na-enjoy pa niya ang nangyayari dahil nabibigyan siya ng atensyon ni Norlin dahil sa ulam, kaya palalampasin muna niya si Niza. Ilang linggo pagkatapos kumalat na may nawawalang sundalo sa kampo, ay pinatawag ni Colonel Espiritu sina Lucas at Norlin. Kapitan Santillanes, Kapitan Villanueva, kayong dalawa ang hahawak sa misyong to. Mag-scout kayo sa paligid ng kampo at sa mga karatig na lugar. Alamin niyo kung bakit nawawala ang ilan sa ating mga sundalo. Gusto kong may malinaw kayong sagot sa lalong madaling panahon. Mas maaga ninyong matutukoy ang dahilan ng pagkawala nila,
Mas maaga nating maa-aksyonan ng problema. Sa ngayon, sikreto muna ang misyon na ito. Maliwanag ba? Sir, yes sir. Tugon ni Norlin. Ikaw, Kapitan Santillanes, tinatanggap mo ba ang misyon? Yes sir. Tugon ni Lucas na ikinagulat ni Colonel. Kung dati, nagkakaroon siya ng violent reaction kapag inuutusan siya nito, pero ngayon, maluwag niyang tinatanggap ang utos nito. Kasama kasi niya si Norlin, at sila lamang dalawa ang gagawa ng misyon. Inspirado siya ngayon na lutasin ang problemang to. Tumikhim si Colonel Espiritu. Sige, makakaalis na kayo. Pagkalabas ng opisina, tumingin si Lucas kay Norlin. Maghanda ka ng mga gamit para sa 3 araw. Sa ika-4 na araw pa tayo babalik ng kampo pagkatapos ng scout natin. Alam ko ang dapat kong gawin. Hindi mo ako kailangang utusan, Captain. Kahit tinarayan ni Norlin, ngumiti pa rin ng palihim si Lucas. Okay, aalis tayo bukas na madaling araw. Sabi niya, saka sila naghiwalay ng direksyon. Kinabukasan, bago umalis ng kampo, nagbilin si Norlin sa Bravo Company ng mga kailangang gawin habang wala siya. Pinanatili niyang alerto ang mga ito lalo na sa sitwasyon ngayon na sunod-sunod ang pagkawala ng ilang sundalo ng Vanguard. Mas mabuting maging handa ang mga ito sa anumang panganib. Ilang saglit pa, binabagtas na nila ni Lucas ang masukal na kagubatan. Tahimik lang si Norlin, habang paminsan-minsan ay itinutulak niya ang mga sanga sa daan habang nagmamasid sa paligid. Nasa unahan niya si Lucas. Seryosong sinusuri ang bawat bakas sa lupa at mga punong dinaraanan nila. Sa mga nakalipas na araw, hindi pa rin mawala sa isip ni Norlin ang halik na ibinigay niya sa lalaki para lang makawala sa mahigpit nitong yakap. Gosh, ang init. Mahina niyang bulong nang maalala ang tagpong yun. Plano lang sana niyang ilihis ang atensyon nito, pero siya mismo ang nadala. Kung hindi siya agad tumigil, baka hindi lang halikan nangyari. Baka mas lumalim pa yon. Nagpapasalamat din siya dahil hindi inuungkat ni Lucas ang tungkol doon. Malaking kapanatagan yon na baliwala lamang dito ang nangyari. Makulimlim naman. Bakit ka naiinitan, Kapitan? Tanong ni Lucas habang yumuyuko upang siyasati ng isang bakas ng paa sa maputik na lupa. Mainit pa rin sa pakiramdam kahit makulimlim. Makapal kasing uniforme natin. Katwiran niya habang inaayos ang strap ng backpack. Saglit na napunta ang tingin ni Lucas sa uniforme niya, na para bang tinitingnan lang ang sinasabi niyang tela. Ngunit ibang naalala ni Norlin, ang araw na nakita nito ang kanyang bra. Upang matanggal ang pagkailang na nararamdaman niya, mabilis siyang nagsalita. Oo nga pala, ibabalik ko ang jacket mo pagbalik natin sa kampo, na wala sa isip kong isauli agad sa'yo. Nagpatuloy lang si Lucas sa paglalakad habang hinihiwalay ang mga damong humaharang sa daan. Wag na. Marami naman akong uniforme sa quarter. Hindi ka wala ng isang jacket. Sa'yo na lang yun. Aanhin ko naman ang jacket mo. Bukod sa malaki, may pangalan mo pa yon. Hindi ko rin naman maisusuot. Gawin mong kumot kapag malamig sa gabi. May kumot ako, at saka maikli ang jacket para gawing kumot. Ibabalik ko pa rin yun sa'yo. Sige, lagyan mo na lang muna ng pabango mo. At bakit ko naman lalagyan? Lumingon ito sa kanya at bahagyang umisi. Dahil gusto ko. Kapag walang amoy mo ang jacket ko, hindi ko tatanggapin. Napairap si Norlin. Mabango naman yon. Nilabhan ko na at nilagyan ko pa ng fabric conditioner. Walang pabango mo, hindi ko nga tatanggapin. Hindi lang pala mayabang at mapride ang lalaking to. Ang arte rin. Sabi ni Norlin sa isip. Bilisan na natin. Kailangan pa nating makahanap ng maayos na lugar para sa tent bago dumilim. Dagdag ni Lucas habang muling sinusuri ang kompas at ang direksyon ng kanilang tinatahak. Tahimik na sumunod si Norlin. Ilang minuto silang walang imik habang parehong nakamasid sa paligid. Maya-maya muli siyang nagsalita. Lucas. Bakit? Hindi ito tumingin. Paskwat itong nakaupo sa lupa habang pinag-aaralan ng ilang bagong bakas na tila sariwa pa. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga sundalo? Biglang tumigil si Lucas sa ginagawa. Dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. Anong sinabi mo? Nagulat si Norlin sa seryoso nitong boses. Tinatanong ko lang kung may kinalaman ka. Kung hindi mo napapansin, ilan sa mga nawawala ay ang mga lalaking nagtangka ng masama sa akin nung naglilinis ako ng banyo sa quarter nyo. Tahimik siyang tinitigan ni Lucas bago sumagot. Sa ekspresyon nito, mukhang wala talaga itong alam.
Nakahinga siya ng maluwag sa isiping yon. Wala akong kinalaman sa pagkawala nila, Norlin. Sandali nitong sinulyapan ang paligid bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Kung matibo ang pag-uusapan, mas may dahilan ka kaysa sa akin. At isa pa, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit nasa labas ka ng kampo nung gabing nahuli kita? Sino ang mga lalaking sinusundan mo? Natahimik sandali si Norlin. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Lucas. Naalala niya ang gabing yon kung saan mahigpit siya nitong yakap habang hinahalikan. Dahan-dahan ding bumaba ang tingin ng lalaki sa mga labi niya. Ilang saglit lang, pareho silang umiwas ng tingin sa isa't isa. Nawaring pareho nilang naalala ang nangyari. Uminit ang mukha ni Norlin, habang napatikhim naman si Lucas. Para mawala ang tensyon na namuo sa pagitan nila, nagsalita na ulit siya. 2 sa 5 lalaking yun ang nakita kong lumabas ng kampo. Mahinang paliwanag niya habang nagpapatuloy silang maglakad. Naghinala ako kung bakit palihim silang umaalis, kaya sinundan ko sila. Kaso hindi ko na sila nasundan nang mahuli mo ko. Bakit mo naman naisip na may kinalaman ako sa pagkawala nila? Nalaman kong kinausap mo si Colonel Espiritu para maparusahan sila. Huminto si Norlin at humarap dito. Bakit mo ginawa yun, Lucas? At bakit mo rin pinalitan ng pagkain ko? Tahimik siyang pinagmasdan ni Lucas bago sumagot. Sinabi ko na sa'yo, ayoko may nababastos na babaeng sundalo sa kampo. Walang patakaran na nagbabawal sa ginawa ko. At kahit mayroon pa, hindi yun sapat para pigilan ako. Kapag may gusto akong mangyari, yun ang masusunod at yun ang gagawin ko. Kahit mali, gagawin mo pa rin? Sandaling natahimik si Lucas bago nagsalita. Oo, kung ang resulta nun ay ang kaligayahan ko at ng taong pinapahalagahan ko. Hindi ko iniisip kung sino ang masasagasaan ko. Tatanggapin ko kung anong parusa ang naghihintay sa akin, kahit buhay ko pa ang kapalit. Hindi na sumagot si Norlin. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paglalakad habang pinagmamasdan ang likod ni Lucas. Kahit masamang pakinggan ang sinabi nito, may parte ng puso niya ang nauunawaan to. Si Lucas ang tipo ng tao na handang gawin ang lahat para sa taong malapit dito. May kayabangan ito at mataas ang pride, pero handa naman itong harapin ang anumang kapalit ng mga salita nito. Nakakainis ka talaga, Lucas. Ang mas nakakainis, may sapat kang dahilan para maging mayabang. Komento niya sa isip. Iba ang yabang na meron ang binata. Hindi yabang na nanghahamak sa kakayahan ng iba, kundi yabang na mula sa sariling kakayahan at paninindigan. Maghapon naglipod sina Norlin at Lucas sa hilagang bahagi ng kagubatan. Pagsapit ng tapit hapon, nakahanap sila ng isang mataas at masukal na bahagi ng gubat na natatakpan ng malalaking bato at makakapal na puno. Dito muna tayo magpahinga. Mahinang sabi ni Lucas matapos suriin ang paligid. Tahimik na tumango si Norlin. Mabilis nilang itinayo ang maliit na tactical tent. Ilang sandali lang, salitan silang magpahinga habang nanatiling alerto sa paligid. Lumipas ang unang gabi nang walang nangyaring kakaiba. Kinabukasan, maaga silang nagpatuloy sa misyon. Mas lumayo sila sa dating ruta ng mga nawawalang sundalo. Bandang tanghali, may napansin si Lucas. Lumuhod ito at dahan-dahang hinawi ang mga tuyong dahon na may natuyong bahid ng dugo. Ilang metro pa ang layo ay may naputol na strap ng military backpack at isang basyo ng bala na hindi ginagamit ng kanilang batalyon. May ibang grupo sa lugar na to. Mahinang sabi ni Lucas. Mas naging maingat ang kilos nila. Halos hindi na sila nagsasalita habang sinusundan ang mga bagong bakas sa basang lupa. Ngunit bago pa nila matunton ang pinanggalingan ng mga ito, muli na namang lumubog ang araw. Sa ikalawang gabi, nagtago sila sa pagitan ng isang malaking batong natatakpan ng makakapal na ugat ng puno. Magkatabing nakaupo sina Lucas at Norlin sa isang ugat ng puno habang nagkakape. Bakit ka nagsandalo, Norlin? Tanong ni Lucas bago patayin ang mahinang apoy sa portable stove na dala nila. Gusto kong patunayan na hindi hadlang ang pagiging babae para magsilbi sa bansa. Gusto kong ipakita na kaya ko rin protektahan ng ibang tao. Yun din ang dahilan ko sa pagsali sa dati kong grupo bago maging sundalo. Ikaw, Lucas, bakit ka nagsundalo? Balik tanong niya sa binata. Nasaan ka namin ng pagiging sundalo? At parang malaking kasalanan kapag lumihis ako ng propesyon. Gusto ko rin naman ng propesyong to. Hinahangaan ko si Daddy at ang mga tiyuhin ko. Kaya lang, wala pa rin akong sinabi sa kayang gawin ng kapatid ko.
Mas magaling siya sa lahat ng bagay. Mas mataas ang ranggo at mas pinapabura ng mga magulang ko. Akala ko nang magkasakit siya, mahihigitan ko na siya. Pero hindi pa rin pala. Mas lalo siyang hinangaan at ako walang kwenta. Napangiti si Norlin bago humigop ng kape. Alam mo, may pagkakapareho pala tayong dalawa. Talaga? Anong pagkakapareho natin? Excited nitong tanong. Bago ako maging sundalo, may dati akong grupo. Naiinggit din ako sa dati kong kasama dahil siya ang magaling sa lahat ng bagay. Wala siyang hindi kayang gawin. Kaya sikat na sikat siya noon sa grupo namin. Pumapangalawa lang ako palagi sa kanya. Na maghiwa-hiwalay kami, pinili niyang mamuhay ng tahimik habang ako sumama sa leader namin na maging sundalo. Nang muli kaming magkita, isa na siyang simpleng may bahay habang ako isang kapitan. Hindi na ako nakakaramdam ng inggit sa kanya. Hindi dahil iniisip kong nakahihigit na ako sa kanya, kundi dahil naging malawak ang pangunawa ko. Hindi naman nawawala ang galing niya kahit nasa bahay lang siya. At mas pinili ko siyang hangaan kaysa kainggitan. Naging inspirasyon ko si Rika. At ngayon, magkaibigan na rin kami. Rika? Kunot noon tanong ni Lucas. Oo, siya ang asawa ng pinsan mong si Marco Santillanes. Hindi mo ba kilala si Rika? Napansin ni Norlin ang pag-igting ng mga panga ni Lucas. Humigop muna ito ng kape bago nagsalita. Kung ganoon, dati ring gerilya si Rika. Paano mo nalaman na gerilya ang dati naming grupo? Ibinaba ni Lucas ang baso ng kape, saka pinagsalikop ang dalawang kamay. Nalaman kong lahat mula kay Modena. Anak siya ni General Adoracion, na leader niyo naman sa gerilya. Humigpit ang hawak ni Norlin sa baso ng kape niya nang marinig ang pangalan ng babae. Umiinit talaga ang dugo ko kapag naririnig ang pangalan ng babaeng yun. Dahil sa pagmamahal ni Modena kay Marco, nakagawa siya ng maling kasalanan kay Rika. Nararapat lang sa kanya na makulong. Anong sinabi mo? Nagulat si Norlin nang mahigpit siyang hinawakan ni Lucas sa braso. Nabitiwan niya ang baso ng kape at nahulog yun sa lupa. Ang sabi ko, nararapat lang na makulong si Modena dahil sa ginawa niya kay Rika. Na-frame up lang si Modena. Hindi siya totoong may kasalanan. Tinabig ni Norlin ang mga kamay ni Lucas. Huwag mo siyang ipagtanggol, Lucas. Hindi mo kilala ang babaeng yun. Kilala ko si Modena dahil kaibigan ko siya. Hindi porke kaibigan mo at magandang pakikitungo sa'yo ay mabuti na siyang tao. Hindi mo alam ang mga ginawa niya noon, Lucas. O kung alam mo naman, nagbubulag-bulagan ka lang. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan na hindi siya ang babaeng nakilala mo. Siguro naging mabait lang siya sa'yo dahil may gusto siyang makuha. Isipin mo na lang kung ano yun, dahil wala akong alam sa pinagsamahan ninyo. Natahimik si Lucas at mukhang napaisip sa mga sinabi niya. Sa tuwing magkasama kami, hindi nawawala sa usapan namin si Marco. Mahina nitong sabi na parang may naalala sa nakaraan. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Lucas. Kung mahal mo ang babaeng yun, mag-move on ka na. Hindi ka makakatulog tuwing gabi kung pinanghahawakan mo ang peke niyong alaala. Payo niya sa lalaki. Mabilis na lumingon si Lucas sa kanya. Bahagya naman siyang napaatras sa gulat. Hindi alaala ni Modena ang pumupuyat sa akin, Norlin. Kundi ang halik mo. Nanghihina ako tuwing gabi dahil hindi ako makatulog. Bumabalik lang ang lakas ko kapag nakikita kita sa umaga. Napahawak sa dibdib si Norlin. Nahigit pa niya ang kanyang paghinga sa hindi inaasahang marinig mula kay Lucas. Hindi ka pinapatulog ng halik ko? Oo. Simula nung sparring match natin. Tapos nadagdagan pa ng halikan mo ko para makawala ka sa yakap ko. Ikaw ba? Nakakatulog ka pa rin ba ng mahimbing sa kabila ng nangyari sa atin? Inosenteng tanong ni Lucas. Kahit malakas ang kabog sa dibdib, nagawa pa ring tumawa ni Norlin para itago ang naging epekto sa kanya ng sinabi nito. Inaamin naman niya sa sarili na apektado rin siya sa halik na yon at hindi rin nakatulog. Magaling lang siyang magtago ng nararamdaman at nagagawa pa niyang kumilos ng normal kapag nakakasalubong ang lalaki, lalo na sa mga kabaitang pinakita nito pagkatapos ng halik na yon. Bakit ka tumatawa? Baliwala lang sa'yo ang nangyaring yun? Hindi mo ako pinatulog, Norlin. Kasalanan mo yun. Dapat mong panagutan ang nangyari sa akin. Ano? Seryoso ka ba, Captain? Mukha ba akong nagbibiro? Napalunok si Norlin. May pagkakataon talaga na nakakatakot si Lucas kapag ganitong seryoso. Minsan nakakainis kapag nagyayabang ito. At kanina lang, ang cute ng inosente nitong ekspresyon.
Sa isang minuto, parang kaya nitong mag-iba-iba ng pagkatao. Lucas, alam kong seryoso ka, pero nahigit ni Norlin ang paghinga nang bigla siyang kabigin ni Lucas at halikan sa mga labi. Itinulak niya ito, pero nagawa nitong pigilin ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, natalo na siya ng sariling damdamin. Kusang nanghina ang katawan niya at tumugon sa intensidad ng ginagawa nito. Kusang yumakap ang kanyang mga braso sa katawan ng binata. Sa gabing yon, sa gitna ng kagubatan at gitna ng kanilang misyon, nagawa niyang ipagkaloob ang sarili kay Lucas. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, nakahanda na ulit ang dalawa para lakbayin ang kagubatan. Hindi pa sila nag-uusap pagkatapos ng nangyari kagabi. Hindi rin binubuksan ni Norlin ang usapang yon. Nahihiya siya, pero hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Kaya lang, ramdam pa rin niya ang sakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Pero kailangan niyang tiisin dahil sa misyon. Ako na magdadala ng bag mo, Norlin. Inagaw ni Lucas ang bag niya, pero hindi niya yun binitiwan. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Alam kong nasaktan kita kagabi, kaya ayaw ko mahirapan ka. Ako na magdadala nito. Nag-init ang mukha ni Norlin, saka umiwas ng tingin kay Lucas. Ngunit hinawakan nito ang pisngi niya at muling iniharap ang mukha niya. Pumayag ka na, ayaw ko mahirapan ng girlfriend ko. Namilog ang mga mata ni Norlin. Girlfriend? Bakit? Hindi pa ba? May nobyo ka ba? Wala ako nobyo, Lucas. Pero ang bilis naman kung magiging girlfriend mo agad ako. Wala man lang ligaw. Kung wala tayo sa misyon, pinakasalan na nga kita ngayong umaga pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi. Mas mabilis yun, di ba? Mahal mo ba ako? Tanong niya na nagpatigil kay Lucas. Mapait na napangiti si Norlin. Inaasahan na niya yon. Pero masakit pala kapag harapan niyang malalaman ang kasagutan. Oo. Natigilan siya. Hindi yun ang sagot na inaasahan niya. Lucas, hindi kita gagalawin kung hindi kita mahal, Norlin. Paano mo nasabi na pagmamahal ang nararamdaman mo? Dahil iniisip ko ang hinaharap na kasama ka. Sapat na ba dahilan yun para maniwala kang mahal kita? Hindi siya nakasagot agad. Kung hindi mo ako mahal, mapipilitan ka pa rin mahalin ako, Norlin. Dahil hindi ko hahayaan na hindi ko panagutan ng nangyari sa ating dalawa. Paano kapag nabuntis ka at wala ako sa tabi mo? Sino mag-aalaga sa inyo ng anak ko? Hindi ko hahayaan na ibang lalaki ang mag-alaga sa inyo. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang makakasama mo sa pagtanda. Inagaw ni Lucas ang kanyang bag, saka yun sinukbit. Umalis na tayo. Anito bago nagsimulang maglakad. Nangilid ang luha ni Norlin, pero hindi maitatago ang ngiti sa mga labi niya. Kahit sa pagmamahal, marunong pa ring manindigan si Lucas. Isang katangiang mukhang kayabangan, pero sa likod niyon ay isang pusong hindi marunong umatras sa responsibilidad. Buong araw napansin ni Norlin kung gaano kaalerto si Lucas pagdating sa kanya. Nakaalalay ito sa tuwing may matarik na daan. Hinahawakan nito ang kamay niya para alalayan, kahit kaya naman niya mag-isa. Pati sa pagkain, maasikaso ito. Tinitiyak nitong sapat ang kinakain niya at hindi siya magugutom. May pagkakataon ding tinamaan siya ng mababang sanga sa tiyan. Agad yung pinutol-putol ni Lucas na para bang may malaking kasalanan ng inosenteng sanga. Leche kang sanga ka. Paano kung may baby na kami sa loob ng tiyan ni Norlin? Hindi pa sinisilang ang anak ko, sinaktan mo na. Tigil nitong sabi. Napailing na lang si Norlin. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis siya sa sobrang pag-aalala nito. Diyos ko, ang protective niyang ama sa magiging anak niya. Nakikinikinita ko na kung paano siya magiging daddy. Bulong na lang niya. Nang sumapit ulit ang gabi, muli silang gumawa ng tent. Ngunit kakaiba ang gabing yon sa mga nagdaan nilang gabi sa kagubatan. Hindi dahil iisang tent ang gagamitin nila mamaya, kundi sa kakaibang simoy ng hangin sa paligid. Nagkakape sila sa labas nang magkatinginan sila ni Lucas. Hindi na nila kailangan magsalita. Sa isang iglap, sabay nilang binitiwan ang baso ng kape at gumulong sa magkasalungat na direksyon. Kasabay niyon, sunod-sunod na putok ng baril ang tumama sa batong kinauupuan nila. Gumanti ng putok sina Norlin at Lucas habang nananatiling nakakubli. May natatamaan sila, pero mas madami pa rin ang mga kalaban nila. Lucas, ambush to! Umatras na tayo! Saad ni Norlin nang mapansing dehado sila sa laban. Withdraw! Sigaw ni Lucas.
Mabilis silang umatras habang salitan ang pagpapaputok upang hindi sila habulin ng mga kalaban. Ilang ulit pa silang nagpalit ng direksyon bago tuluyang nakalayo sa kagubatan. Halos 1 oras silang naglakbay pabalik sa kampo, pero pareho silang napatigil pagdating nila roon. Ano nangyari dito? Halos pabulong na tanong ni Norlin. May usok na nagmumula sa ilang gusali, mga wasak na sasakyang militar, at may mga katawang nakahandusay sa lupa. Sa kabila tayo dumaan, Norlin. Agad siyang hinila ni Lucas papunta sa likod ng isang gumuhong pader. Mula roon, kitang-kita nila ang gitna ng kampo. Nakagapos doon si Colonel Espiritu kasama si Niza at ang iba pang mga sundalo. Pinapalibutan ang mga ito ng mga armadong lalaki na nakasuot ng itim na combat uniform. Napakatagal naming nanahimik. Saad ng lalaki nasa 50 pataas ang edad at mukhang ito ang leader ng grupo. Akala nyo tuluyan na kaming naglaho. Hindi nyo matatalo ang bagwis ng dilim. Ilang taon kaming itinaboy ng militar. Inagaw ninyong teritoryong matagal na naming pinamunuan. Ngayon, oras na para bawiin namin to. Tatanggalin namin ng militar sa bawat sulok ng lupaing to at magsisimula kami rito. Magagawa na naming muli ang magbigay ng takot sa mga tao. Susundin na nilang muli ang mga kagustuhan namin. Muli na naming makukuha ang mga anak nilang babae. Mamumuhay na ulit kami ng masaya at hindi nagtatago. Masayang pahayag nito na tila nangangarap. Sa pagbamasid, napansin ni Norlin ang pamilyar na figurang kabilang sa kalabang grupo. Lucas, sila yung mga lalaking binugbog ko sa banyo. Napabalitang kasama sila sa mga nawawala, pero kabilang pala sila sa grupo ng mga kalaban. Tama ka. Napansin ko rin na halos mula sa Charlie Company ang mga sundalong bihag nila. Wala ang grupo natin sa mga yan. Sigurado ako nakakulong sila sa isa sa mga gusaling yan. Kailangan natin silang pakawalan. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya. Mag-iingat ka, Norlin. Ayoko mapahama ka. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko pa tatahimikin pati kaluluwa ng mga lalaking yan. Saglit na natigilan si Norlin. Nasosorpresa pa rin sa pagbabago ng pakikitungo ni Lucas sa kanya at nasisiyahan siya sa pagbabagong yon. Ikaw rin, Lucas. Mag-iingat ka. Ngumiti sila sa isa't isa bago tahimik na umikot sa magkabilang paligid ng kampo. Isa-isang pinabagsak ni Lucas ang mga bantay sa kanlurang bahagi gamit ang tahimik na pag-atake. Habang pinalayan naman ni Norlin ang ilang bihag na sundalo at binigyan ng mga nakatagong armas. Nang maging handa ang lahat, muling nagkagulo sa loob ng kampo. Bumawi ang mga bihag na sundalo at bago pa manaig ang mga ito, sunod-sunod nang dumating ang military truck. Kasunod niyon ang isang helicopter na umikot sa himpapawid. Sa wakas dumating ng reinforcement natin. Masayang sigaw ng isang sundalo na nagbigay ng panibagong lakas sa mga nanghihinang kasundaluhan. Mula sa unang sasakyan, bumaba ang isang matangkad na opisyal na may insignia ng isang general, si General Julian Santillanes. Kasunod nito ang isang opisyal na agad nag-utos sa assault team, si Major Felix Santillanes. Mula sa magkabilang panig ay sabay-sabay na sinalakay ng reinforcement ang kampo. Sa pamumuno ni General Julian, mabilis na nabaliktad ang sitwasyon. Pinutol ni Major Felix at ng assault team ang bawat posibleng ruta ng pagtakas ng mga armadong kalaban. Sa loob lamang ng ilang minuto ay isa-isang bumagsak ang mga armadong kalalakihan. Napalibutan din ng mismong lider at napilitan itong ihagis ang armas sa lupa. Kasabay ng pagdakip sa mga natitirang kalaban, ay mabilis na lumapit ang mga medic kay Colonel Espiritu at sa iba pang sugatang sundalo. Ngunit bago pa tuluyang matanggal ang gapos ng Colonel, pinigilan na yun ni Norlin. Sandali! Huwag niyong kalagad sina Colonel Espiritu at Kapitan Niza. Napalingon ang lahat sa kanya. Nagkatinginan ng mga sundalo. Napakunot noo si General Julian habang may bahid ng pagtataka sa mukha ni Lucas. Tinitigan ni Julian si Norlin, saka bahagyang sumulyap sa insignia ng ranggo niya sa balikat. Bakit mo sinasabi yan, Kapitan? Anong basehan mo? Huminga ng malalim si Norlin bago muling nagsalita. Dahil silang dalawang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to, General. Sinungaling ka, Norlin. Huwag mo kaming pagbintangan. Biktima rin kami ng mga kalaban. Pagtutol ni Niza. Kung ganoon, Kapitan, anong ebidensyang magpapatunay sa sinasabi mo? Muling tanong ni Julian kay Norlin. General, hayaan mo muna ako magpakilala at kung ano ang totoo kong misyon sa Vanguard Battalion. Go ahead.
Kalmadong tugon nito. Diretso siyang tumingin kay General Julian. Ang tunay kong misyon sa pagpasok sa Vanguard Battalion ay hindi lamang magsilbi bilang sundalo. Sa ilalim ng utos ni General Adoracion, inatasan ako magsagawa ng lihim na investigasyon sa pagkawala ng ilang tauhan ng batalyon. Mga sundalong idineklarang nawawala o namatay sa operasyon. Ngunit walang maayos na ulat na naipadala sa headquarters. At may isang bagay na nag-uugnay sa lahat ng kaso. Lahat ng nawawalang sundalo ay tumangging sumunod sa mga iligal na utos ni Colonel Espiritu. General Santillanes, sinungaling ang babaeng yan. Gumagawa siya ng kwento dahil pinarusahan ko siya. Wala siyang ginawa sa kampo kundi mangbugbog ng kapwa niya sundalo. Kahit ang kapatid mong si Lucas, hindi nakaligtas sa pambubugbog niya. Tanungin mo pa siya. Paliwanag ni Colonel Espiritu. Humalukip-kip si Lucas at kalmadong nagsalita nang tumingin si Julian dito. May pahintulot ang girlfriend ko mula sa akin na bugbugin ako. Parte yun ng pagmamahal niya at maluwag kong tinatanggap ang pag-ibig niya kahit masaktan pa ako. Tugon ni Lucas. Kulang na lang ay takpan ni Norlin ang kanyang mukha sa hiya, lalo na nang mapansin niya ang bahagyang gulat sa mukha ni General Julian. Sa dami ng pwedeng gawing palusot, bakit yun pa? Lucas naman, gusto mo ba akong lamunin ng lupa rito? Nakakahiya sa kapatid mo. Sabi niya sa isip. Bumalik sa seryosong ekspresyon si Julian bago muling nagtanong. Anong magpapatunay sa mga sinabi mong yan, Kapitan Villanueva? May mga hawak akong peking mission report, logbook, at mga lihim na komunikasyon general. May encrypted message rin akong na-recover, pati ang decoded copies at ang mga financial records na mag-uugnay sa kanilang mag-ama. Salamat sa parusa ni Colonel Espiritu. Nakita ko sa lumang gusali ang mga yon. Nakakuha rin ako ng ebidensya sa kanyang opisina at sa silid ng anak niya. Hindi ko lang basta tinanggap ang parusa. Ginamit ko yon para malutas ang misyon ko rito. Bumakas ang galit sa mukha ni Colonel Espiritu. Bago pa ito magsalita, naunahan na ito ni Niza. General, biktima lang kami ni Romulo. Tinakot niya kami para hayaan namin siyang makapasok ng kampo. Maniwala ka, si Romulo ang punot dulo ng lahat. Wala kaming kasalanan. Manahimik ka, Niza. Saway ng Colonel. Tumawa naman si Romulo, ang leader ng mga kalaban. Anak mo mismo nanlaglag sa inyo, Colonel. Hindi ka talaga maaasahan. Dapat tinapos na kita noon pa, kaysa gawing tuta sa loob ng militar para muling mabawi ang lugar na to. Wala kang kwenta. Hindi kita kilala. Huwag mong ipagmukhang magkakampi tayo. Palusot pa ni Colonel Espiritu. Magtatago pa ba tayo, Colonel? Binuking na tayo ng anak mo. Saad ni Romulo saka tumingin kay Julian. Kung hindi dahil sa tulong niya, hindi kami makakapasok sa kampong to, General. Matagal na kaming nagkasundo. Siya ang magbibigay ng galaw ng mga sundalo sa amin at kami naman ang nag-aalis sa mga ayaw sumunod sa kanya. Ang anak niyang si Kapitan Nisa ang nagsisilbing tagapaghatid ng mga lihim na mensahe sa pagitan namin. Plano rin ni Colonel Espiritu ang ambush sa 2 kapitan na inutusan niya para sa isang misyon. At sa palagay ko, hindi nagtagumpay ang mga tauhan ko dahil narito ang 2 kapitan na yan. Tukoy nito kina Norlin at Lucas. Kapitan Villanueva, ibigay mo sa akin ang mga ebidensyang naliko mo. Sige po, General Santillanes. Kukunin ko lang po sa quarter ko. Kahit hindi kayo ang nag-utos sa akin sa misyong to, ipagkakatiwala ko sa inyo ang mga ebidensya. Kayo na ang humatol sa kanila. Nagmamadaling pumunta si Norlin sa kanyang silid. Sa kanya kinuha ang mga ebidensyang nakasilid sa isang brown envelope. Mabilis din siyang bumalik para ibigay ang mga yun kay Julian. Nang makuha nito ang files, isa-isa nitong tiningnan ang mga yon. Arestuhin sina Colonel Espiritu at Kapitan Nisa sa kasong pagtataksil sa bayan, pakikipagsabwatan sa armadong grupo, at pagkakasangkot sa pagkawala ng ating mga tauhan. Ipagpatuloy ang paghahanap sa mga natitirang kasapi ng grupo upang mapigilan ang anumang pagtatangka nilang magtipon muli. Mahigpit na utos ni Julian. Tahimik na napabuntong hininga si Norlin ng posasa ng mag-ama. Sa wakas, natapos na rin ang lihim na misyong ipinagkatiwala sa kanya. Makakabalik na siya sa Falcon Battalion. Pero tila tumutol ang puso niya at napatingin sa direksyon ni Lucas. Seryoso itong nakatingin sa kanya na para bang nakikita nito ang lungkot na bigla niyang naramdaman. Matapos ang kaguluhan, malaki ang pinsalang natamo ng Vanguard Battalion. Ngunit dahil sanay ang mga sundalo sa ganoong uri ng sitwasyon, mabilis silang nakabawi. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang bumalik sa normal ang takbo ng kampo.
Bilang bahagi ng reorganisasyon, na-reassign si Colonel Marco Santillanes mula sa Fort San Isidro Training Camp upang pamunuan ng Vanguard Battalion. Kilala ito sa mahigpit ngunit maayos na pamumuno. Kaya ipinagkatiwala rito ang pagbabalik ng disiplina sa loob ng batalyon. Kasama nitong lumipat ang pamilya na nananatili ngayon sa family quarters. Samantala, hindi na apektado si Lucas kahit ang kinaiinisan niyang pinsan ang bagong battalion commander ng Vanguard. Hanggat nasa kampo si Norlin, wala siyang problema. Ngunit nagbago ang masaya niyang aura paglabas ng silid at nakita niya ang kanyang jacket sa sahig. Maayos yung nakatupi at may amoy ng pabango ng dalaga, pero may kalakip ding maliit na papel. Thank you, Lucas. Take care. Ginusot niya ang papel at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Norlin, pero wala ito roon. Tinawagan niya ito pero hindi niya makontak. Pumunta na lang siya sa opisina ni Marco para malaman kung nasaan ang dalaga. Kung umalis na ito ng kampo, tiyak alam yun ng lalaki. Pagdating ni Lucas sa opisina ni Marco, bahagya siyang napaatras nang makitang kasama nito ang asawang si Rica. Sariwa pa sa alaala niya ang ginawa nito sa kanya sa palengke. At sa halip na bumangon ang galit sa dibdib niya, bahagya siyang kinabahan. Anong kailangan mo, Kapitan? Seryoso at malamig na tanong ni Marco nang makita siya. Ngumiti si Rica bago nagpaalam sa asawa. Pupuntahan ko lang muna si Enrico. Lumapit ito sa kanya sa kanilahad ng kamay. Hi, ako nga pala si Rica, asawa ni Marco. Pinsan ka niya, di ba? Nice to meet you. Nice to meet you too. Ako naman si Lucas. Pakilala niya rin saka tinanggap ang pakikipagkamay nito. Masaya akong makilala ka, Lucas. Tamang hinala ko. Hindi ka naman likas na masamang tao. Natigilan si Lucas. Bago pa siya matauhan, nakalabas na si Rica. Alam ko ang ginawa mo kay Rica, Lucas. Hindi yun makakaligtas sa akin. Pero mapapatawad kita dahil sa pakiusap niya. Ngunit sa susunod na gawin mo yun, kakalimutan kong pinsan kita. Aminin man o hindi ni Lucas, tumalab ang pagbabanta ni Marco sa kanya. Bahagya siyang kinabahan sa walang emosyon nitong pagsasalita at itsura. Inaamin ko, nagkamali ako. Patawad. Ihingi mo rin ako ng sorry kay Rica. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Marco, ngayon lamang niya ito nakitang medyo nagulat. Nakakapanibago na parang inaamin mo na ngayon ang kasalanan mo, Lucas. Madami akong ginawang kasalanan, kahit sa kakambal mo si Marshall. Pangako hindi ko na uulitin yun. Sabihin mo lang sa akin kung nasan si Kapitan Norlin. Kapag nakita ko siya, hindi na ako babalik sa dating Lucas na kilala nyo. Natapos na ang temporary assignment ni Kapitan Villanueva sa Vanguard Battalion. Babalik na siya sa kanyang mother unit sa Tanay Rizal, ang Falcon. Kailan pa siya umalis? Kagabi pa. Kagabi pa? Bakit hindi ko alam? Tiningnan lang siya ni Marco na parang sinasabi nito na bakit siya rito nagtatanong. Kung wala ka ng kailangan, makakaalis ka na, Kapitan. Mag-a-apply ako ng 1-week leave, Colonel. Susundan ko si Norlin. Okay, sige. Bali walang tugon ni Marco na para bang pinagbigyan lang siya nito para umalis na siya. Hindi na nagpaalam si Lucas at lumabas na ng opisina nito. Diretso siya sa kanyang silid at nag-impake ng ilang damit. Wala siyang sinayang na oras dahil mas mahalaga sa kanya na makita si Norlin. Matapos ang halos isang araw na biyahe, nakarating na rin si Lucas sa kampo ng 9th Black Falcon Battalion sa Tanay Rizal. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagpunta kay General Adoracion. Lucas, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo. Nadalaw ka ba kay Madena? Tanong ng matandang general. Hindi, Tito. Tugon niya na bahagyang ipinagtaka nito. Gusto kong makita si Kapitan Norlin. Narito ba siya? Si Norlin pala ang sadya mo. Humingi siya ng bakasyon at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Nanlumo si Lucas sa narinig. Siya nga pala, Iho. Gusto mo bang sumama sa akin? Bibisita ako kay Madena ngayon. Kahit pagod sa biyahe, pumayag na rin si Lucas para pagbigyan ng matanda. May gusto rin siyang malaman mula kay Madena. Sige po. Makalipas ang ilang oras, nasa tapat na sila ng New Bilibid Prison. Habang papasok, sinusubukan pa ring tawagan ni Lucas si Norlin. Laking tuwa niya nang sumagot ito matapos ang ilang beses niyang pagtawag. Lucas, bakit napatawag ka? Tanong nito na parang kangigising lang. Norlin, bakit hindi ka nagpaalam na aalis ka? Sorry, hindi ko kasi kayang magpaalam sa'yo ng personal.
Baka umiyak ako at mahirapang umalis. Hindi naman pwedeng manatili ako sa Vanguard dahil temporary lang ako ron. Lumambot ang puso ni Lucas. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Malayo ang pagitan natin, Lucas. Kahit nasa ang sulok ka pa ng mundo, pupuntahan pa rin kita. Please, sabihin mo kung nasan ka. Narito na rin ako sa Metro Manila para sundan ka. Sandaling nabaling ang atensyon ni Lucas nang kinalabit siya ni General Adoracion. Sumenyas itong mauuna ng pumasok sa visiting area kaya tumango na lang siya. Narito ako sa apartment ko sa Antipolo. Plano ko kasing pumunta sa Malaya Verde bukas para dalawin ang puntod ng mga magulang ko. Sasamahan kita. Gusto ko rin magpaalam sa kanila. Magpaalam tungkol saan? Secret. I-text mo sa akin ng kompleto mong address sa Antipolo. Pupuntahan kita mamaya, okay? Okay. Masayang nagpaalam si Lucas kay Norlin bago siya pumasok sa visiting area. Ngunit napahinto siya sa may pintuan nang marinig ang sinabi ni Modena na nakatalikod sa direksyon niya. Igaganti ako ni Lucas sa mag-asawang yun, Dad. Lahat ng sabihin ko sinusunod niya kahit ikapahamak pa niya yun. Ako lang ang pinapakinggan niya. Ako lang ang nakakaunawa sa kanya. Hindi niya ako bibiguin. Modena, wag mo nang gamitin si Lucas. Magsasalita na sana si Lucas para ipagtanggol si Modena na hindi siya nito ginagamit. Pero naunahan siya ng babae. Ginagamit? Tumawa pa ito. Oo, ginagamit ko si Lucas. Siya ang naging daan ko para mas makilala ang pinsan niyang si Marco. Lumapit ako sa kanya dahil kay Marco. At hindi naman ako nagsisi. Maganda ang naging resulta ng paglapit ko sa kanya. Nagkaroon ako ng tutan na sunod ng sunod sa bawat gusto ko. Lahat ng sabihin ko sinusunod niya. Isang tawag ko lang nandyan siya. Nakakatawa, hindi ba? Akala niya itinuturing ko talaga siyang kaibigan. Samantalang mula umpisa, ginagamit ko lang siya para makuha ang gusto ko. Naikuyom ni Lucas sa mga palad niya. Ito ang katotohanang binabaliwala niyang makita. Natakot siya noon mawala si Modena kapag hindi niya sinunod ang gusto nito. Pero ngayon, baliwala na sa kanya kung magalit to. Ang mahalaga, makasama niya si Norlin. Modena. Gulat itong napatingin sa kanya at kaagad namutla nang makita siya. Lucas! Bumisita lang ako sa'yo para sabihin hindi ko nagawa ang pangako ko. I'm sorry, pero sa mga narinig ko ngayon, nararapat lang talaga sa'yo ang makulong. Malamig niyang sabi bago tumingin kay General Adoracion. General, mauuna na po akong umalis. Pupuntahan ko pang girlfriend ko. Sige, Lucas. Girlfriend? May girlfriend ka na? Tanong ni Modena. Oo, meron na. At papakasalan ko na siya. What? May nagkagusto sa mayabang na tulad mo? Bulag ba ang babaeng yon? Ano nagustuhan niya sa'yo? Pangiinsulto nito sa kanya. Tinamaan si Lucas dahil hindi niya alam kung gusto rin siya ni Norlin. Ngunit kalmado pa rin siyang nagsalita sa kabila ng agam-agam sa puso niya. Kung gusto mong malaman kung ano nagustuhan niya sa akin, tanungin mo siya. Yun ay kung makakalabas ka pa rito. Ngumisi siya sa babae. Paalam, Modena. Simula ngayon, hindi mo na ako makikita. Dugtong niya bago tumango sa ama nito bilang paalam, saka lumabas ng silid. Narinig pa niya ang sigaw ng babae, pero ngumisi lang siya habang papalayo. Eksakto ring natanggap niya ang text message ng address ni Norlin. I'm coming, baby. Halos takbuhin na niya ang papunta sa kanyang sasakyan para lang makarating agad kay Norlin. Bago tuluyang pumunta sa bahay nito, dumaan muna siya sa mall para bumili ng regalo at ibibigay niya yon sa harapan ng puntod ng mga magulang nito. Mabilis lumipas sa mga oras, magkasama na sina Lucas at Norlin. At kinabukasan din ay nagtungo na sila sa Malaya Verde. Nakaluhod ang dalaga sa harapan ng dalawang puntod habang taimtim na nagdadasal. Maya-maya, tumayo ito saka siya hinila palapit sa mga puntod. Inay, tatay, boyfriend ko po, si Lucas. Sinupil ni Lucas ang pagngiti, pero hindi yun nakaligtas kay Norlin. Para sa akin, katumbas ng salitang boyfriend ang salitang mahal kita. Binago ko ng meaning nun. Mabilis niyang paliwanag sa dalaga. Natawa si Norlin sa biro niya. Ngunit lumapit pa siya sa harapan ng mga puntod at lumuhod. Magandang araw po, ma'am, sir. Boto po ba kayo sa akin para sa anak niyong si Norlin? Sandaling nakiramdam si Lucas sa paligid. Walang umihip na hangin tulad ng napapanood niya sa telebisyon bilang senyales na pumapayag ang mga to. Hindi pala lahat ng napapanood sa TV ay totoo.
Lalo na yung humahangin bilang senyalis ng mga yumao. Katang-isip lang yun. Kaagad niyang sabi na nagpatawa kay Norlin. Ngunit napahinto ito sa pagtawa at napalitan ng pagsinghap nang humarap siya rito, habang nakalahad ang singsing na binili niya sa mall kanina. Norlin, sa harapan ng mga magulang mo, gusto kitang makasama habang buhay. Pumapayag ka bang maging asawa ko? Walang paligoy-ligoy niyang sabi. Kinabahan si Lucas nang hindi agad sumagot si Norlin. Alam niyang mabilis ang lahat at maaaring nabigla ito. Pero wala siyang pakialam. Ayaw niyang lumipas ang mga araw na hindi niya alam kung papayag ba itong makasama niya sa pagtanda. Magiging panatag lamang siya kapag suot na nito ang apelido niya at kapag isa na itong Mrs. Santillanes. Lucas. Pangalan pa lang niya ang sinasambit ni Norlin, pero parang namumuo na ang pawis sa noo niya sa sobrang kaba. Norlin, please magsalita ka na. Baka mapaihina ako rito sa sobrang kaba. Sa halip na sumagot, malakas na tumawa si Norlin. Lucas, hindi ko talaga inakalang ganito ka kapag nagmahal. Sa likod ng kayabangan at pride mo, may isang lalaking marunong palang magpatawa, mang-asar, at gawing magaan ang mabibigat na sitwasyon. At aaminin ko, masarap kang kasama. Bahagya itong umiti habang pinipigilan ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Akala ko nung una, mayabang ka lang dahil mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero habang nakikilala kita, naintindihan kong iba pala ang yabang mo. Alam mo lang kung ano ang kaya mong gawin, at hindi ka natatakot na panindigan yon. At nakakainis man aminin, isa yun sa mga katangian na nagustuhan ko sa'yo. Huminga ng malalim si Norlin bago muling nagsalita. Lucas, tinatanggap kong alok mo, hindi dahil napilitan ako, kundi dahil ikaw ang pinipili kong makasama sa pagtanda ko. Magpapakasal ako sa'yo. Napabugan ng hangin si Lucas. Nawala ang kaba niya at napalitan ng kasiyahan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Norlin bago niya ito halikan sa mga labi. Salamat, Norlin. Hindi ako perpekto at kilalang immature at mayabang. Pero mula nang makilala kita at dahil sa halik mo, bigla akong nagising sa matagal na pagkakatulog. Pangako na iiwan ko na ang dating ako para mas maging karapat-dapat akong asawa mo at ama ng magiging anak natin. Sandali, may kailangan pa pala akong singilin sa'yo, Lucas. Nagtaka ang binata at marahang dumistansya sa dalaga. Ano yun? Sabihin mo lang at babayaran ko. Bago ako umalis sa Vanguard, may pinagtapat si Rika sa akin. Naningkit ang mga mata ni Norlin na nagpakaba kay Lucas. Wala akong ginagawang masama, Norlin. Hindi ako nagtataksil sa'yo. Hindi ako mahilig sa babae. Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Maniwala ka sa akin. Matino akong lalaki. Isa pa, tama ka tungkol kay Madena. Alam ko na ang tunay niyang motibo sa akin. Naisahan niya ako. Nagsorry na rin ako kay Marco. Sabi ko na sabihin niya kay Rika ang paghingi ko ng sorry. Pero pagbalik ko sa kampo, haharapin ko si Rika para harapang magsorry sa kanya. Paliwanag niya, dala na rin ng kaba. Natawa si Norlin kaya napanatag siya. Ang dami mong sinabi, Captain. Sisingilin ko lang naman yung pantinola ko. Bakit kinakabahan ka? Nasayang ang manok at papaya nang dahil sa ginawa mo noon kay Rika sa palengke. Bayaran mo yun. Ha? Ano, babayaran mo ba ako? Di ba ibinato ko sa iyo ang papaya ko at inihampas ang manok ko noon? Yung luya, discount na. Nakangiting niyakap ni Lucas si Norlin. Oo naman, babayaran kita. Kahit araw-araw pa nga kitang ipagluto ng tinola, gagawin ko. Ipagtatanim din kita ng papaya at luya at mag-aalaga ako ng manok. Mapasaya lang kita, mahal ko. Yumakap din si Norlin sa kanya. Salamat, Lucas. Mahal din kita. Wala bang nabuo sa unang gabing pinagsaluhan natin, Norlin? Pambiro siya nitong hinampas sa dibdib. Ano ka ba? Wala ah. Hindi bale, gagawa na lang tayo pagkatapos ng kasal natin. Hinalikan niya ang dalaga sa ulo, saka marahang pinakawalan. Halika na, may pupuntahan tayo. Saan? Secret. Sabi lang niya, saka ito hinawakan sa kamay patungo sa sasakyan. Bago sumapit ang gabi, nakarating na sina Lucas at Norlin sa bahay ng mga magulang ng binata sa Makati. Eksaktong pagdating nila ay naroon na rin ang ama ni Lucas. Lucas, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Mindanao ka. Gulat na tanong ni Mercedes, ang ina ni Lucas.
Nag-leave po ako para puntahan kayo, Mom. Bakit? Anong kailangan mo? Seryosong tanong ng daddy niya. Bumuntong hininga si Lucas bago lumuhod. Sa pagkakataong yon, kinalimutan na niya ang pride niya. Lucas, anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan. Natatarantang sabi ni Mercedes, pero hindi tumayo si Lucas. Mom, Dad, alam kong hindi magandang naging relasyon natin at hindi ako naging mabuting anak para sa inyo. Inaamin ko nagkaroon ako ng sama ng loob dahil mas pinapaboran niyo si Kuya Julian. Pero pinili kong kalimutan ng lahat ng yun. Kahit hindi ko na makuha ang mataas na ranggo, kahit hindi niyo na ako ipagmalaki sa ibang tao, hayaan niyo sanang pagbigyan ng kaisa-isang hiling ko. Ang pakasalan si Norlene. Seryoso at matapat niyang sabi. Tumingin ang mommy niya sa kanyang daddy, kaya napunta rin dito ang atensyon niya. Now you've found your match, Lucas. A girl who can make you admit your mistakes and bring out the best in you. Bahagyang umiti si Fernan na hindi inaasahan ni Lucas. Karaniwang seryoso lang ito at galit sa tuwing kausap niya. I'll give you 2 our blessings. Kailan kayo magpapakasal? Kung posible bukas, papakasalan ko agad si Norlene, Dad. Gusto ko ring hilingin sa inyo na kung maaari pagkatapos ng kasal namin, magkasama kami sa iisang kampo. Kahit saan, basta magkasama kami. Hiling pa niya. Your mother will handle the wedding preparations, and I'll grant your wish as my wedding gift. Mabilis na tumayo si Lucas at niyakap ang kanyang ama. Thank you, Dad. This brat. Tinapik siya nito sa balikat, saka niyakap din. Gumaan ang pakiramdam ni Lucas. Sadyang siya lang pala ang matigas ang ulo noon, kaya napalayo siya sa kanyang mga magulang. Pero ngayon, nagbago na siya at ang pagbabagong yon ay dahil sa babaeng minamahal niya, si Norlene. Binago siya ng pagmamahal para maging mabuting tao. Bago matapos ang bakasyon ni Lucas at Norlene, idinaos na nila ang kanilang engrandeng kasal sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati. Napuno yun ng mga mahal nila sa buhay, kaibigan at mga taong naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Matapos ang kanilang kasal, pareho silang muling itinalaga sa Vanguard Battalion, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Doon na rin sila naninirahan sa family quarters kasama ni Rica at Marco at ng iba pang pamilyadong sundalo. Nagpatuloy ang mahigpit na pamumuno ni Colonel Marco na nagpatinu sa mga sundalo at nagpalakas sa batalyon. Nalipol na rin ang natitirang kasapi ng bagwis ng dilim at muling bumalik sa tahimik ang lugar. Makalipas ang 1 taon, isinilang ni Norlene ang kanilang unang anak ni Lucas, isang malusog na batang babae na pinangalanan nilang Hana. Sa huli, napatunayan nilang hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa magandang pagkikita. Minsan nagsisimula ito sa kaguluhan, tulad ng pagbato ng papaya at paghampas ng manok. Ngunit kahit gaano pa kagulo ang simula nila, naging daan yun para matagpuan nila ang isa't isa. Isang pagkakataon tungo sa pagmamahalan na tatagal panghabang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.